Kakatapos ko lang maglakbay sa panahon, agad akong pinalayas mula sa angkan ng mga dragon. At pinatahimik pa ako ng ating lolo na dragon sa ilalim ng dagat ng 10,000 taon. Pero hindi ako nagagalit. Sa halip, hiningi ko pa sa lolo na dragon na mas paigtingin pa ang paghahari niya sa akin ng ilang daang libong taon. Dahil ako ay naglakbay sa panahon ng malaking sakuna ng Dragon Han. Sa mundong puno ng chaos kung saan ang mga Golden Immortals ay parang mga aso. At ang mga daluo ay naglalakad sa lupa. Samantalang ako ay isang simpleng tai Golden Immortal. Sa ganitong malaking digmaan, hindi ka man lang maituturing na canyon fodder. Pinakamataas lang ay canyon fodder sa loob ng canyon fodder. Gusto kong mabuhay. Paulit-ulit kong pinag-iisipan. Sa ngayon, 2 landas lang ang meron ako. Una, tumakas mula sa Dragon Palace. Maghanap ng tagong lugar para magtago. At maghintay hanggang matapos ang malaking sakuna bago lumabas. Madaling makaalis sa palasyo ng mga dragon. Kung sakaling matuklasan ako ng isang makapangyarihang dragon, ang magiging kapalaran ko ay pagtakwil. Walang pag-asa sa buhay. At higit sa lahat, ang digmaan ng 3 tribo ay naapektuhan ang buong daigdig. Saan pa ako makakahanap ng ligtas na taguan? Ang ikalawang paraan ay hikayatin si Ancestral Dragon na itigil ang digmaan. At pangunahan ang mga dragon na magretiro. Ngunit mas mahirap ang daang ito kaysa sa nauna. Ang 3 lahi ay labis nang nagagalit. Paano posible na biglang huminto? At ang likod ng labanan ng 3 lahi. Hindi alam ng iba. Ngunit ako, na nagmula sa hinaharap ay lubos na alam. Ang nag-udyok sa likod ng lahat ay si Demon Lord Lu Hao. Ang lakas ni Lu Hao ay higit pa kaysa kay Zulong at Yuan Feng at maging kay Shikilin. Kahit na si Hong Jun Laozu ay makipaglaban ng mag-isa, hindi siya tiyak na makakapantay sa kanya. Kahit na gustong huminto ng Ancestor Dragon sa digmaan, hindi siya papayagan ni Luo. Kaya't ang daang ito ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Habang ang aking puso ay lubos na nalulumbay, biglang may malamig na tinig na umabot sa aking isipan. Binabati kita, host, na nakakabit sa isang napakataas na sistema ng pagpili. Ang host ay makakatanggap ng kaukulang gantimpala sa kanyang pagpili. Nadiskubre na ang kasalukuyang kalagayan ng host ay delikado. Mangyaring pumili. Unang pagpipilian. Sumunod sa agos ng kalikasan. Maging tagapanguna sa labanan ng lahi ng dragon. Gantimpala. Ang likas na kayaman ng Chaos Bell. Pangalawang pagpipilian. Tumakas sa laban. Magpapakita muli pagkatapos ng malaking sakuna. Gantimpala. Isang lugar na maaaring i-block ang espiritu ng mga nilalang na nasa antas ng pansan at belo, isang lugar ng dao. Piliin ang ikatlo. Hikayatin si puno ng dragon na magretiro kasama ang mga dragon. Huwag na muling makisali sa dakilang sakuna ng dragon. Gantimpala. 5 pangunahing elemento ng Chaos Taiksu Ancient Dragon. Matapos marinig ang 3 pagpipilian mula sa sistema, agad akong nahulog sa pagninilay-nilay. Pagpipilian 1. Una, tinanggal ko ito. Hindi dahil hindi ko pinapansin ang Chaos Bell, kundi dahil sa aking cultivation bilang tai Golden Immortal. Hindi ko talaga maipapakita ang kahit kaunting kapangyarihan ng Chaos Bell. Kahit na mabunyag ang pagkakaroon ng orasan ng kaguluhan, mas mapapabilis lang ang aking kamatayan. Medyo maganda naman ang gantimpala ng pangalawang pagpipilian. Isang dojo na napakataas ang seguridad. Sayang, kaya lang nitong harangan ang malay ng mga nilalang na nasa ibaba ng antas ng Quasisay. May panganib pa rin na mabunyag. Nagdalawang isip ako sandali, at pinili kong talikuran ang pagpipiliang ito. Sa huli, tanging pagpili lang ang natitira. Payo kay Ancestor Dragon na magretiro. Naanalisa ko na ito dati. Halos walang posibilidad na magretiro si Ancestor Dragon. Pero ang sistema ay pinapayagan lang akong magpayo. Kung makikinig si Ancestor Dragon o hindi, hindi na saklaw ng usapan yun. Basta makapagsalita lang ako at magpayo. Natapos na ang misyon. Tingnan natin ang gantimpala ng pagpipilian 3. 5 ugat na elemento ng Chaos Taiksu na sinaunang dragon. Isa siya sa 3,000 Chaos na Diyos at demonyo. Kahit na hindi kasing lakas ni Pangu ang kanyang ugat, isa pa rin siya sa mga nangunguna sa 3,000 Diyos at demonyo. Kung pagsasamahin ko ang kanyang 5 ugat na elemento, malaki ang pag-angat ng aking ugat na lakas. Marahil sapat na ito upang makipagsabayan sa Dragon Ancestor. Hindi sa Sun King. Sa ilalim ng mga nangungunang likas na Diyos tulad ni Dijun at Tai. Nang maisip ito, pinipigilan ko ang aking pananabik at sumagot sa aking isip. Pumili ako ng 3 na ipamahagi na ang gantimpala. Ipasa ang gawain sa host sa loob ng 1 buwan. Kung hindi magagawa ang gawain, mababawi ang gantimpala. Kasabay ng pagbagsak ng tunog ng sistema, bigla kong naramdaman na may isang lumang at misteryosong bagay na pumasok sa aking katawan. Malakas at makapangyarihan. Hindi masukat ang lalim. Ito ba ang 5 pinagmulan ng Chaos Taiksu Ancient Dragon? Tiyak na hindi pangkaraniwan. Matapos ang paghanga, ibinalik ko ang aking atensyon. Ang paglinang ng pinagmulan ay hindi isang madaling gawain. At hinihiling ng sistema na tapusin ko ito sa 1 buwan. Hindi na pwedeng mag-aksaya ng oras. Mag-umpisa na tayo ngayon. Agad-agad. Narito ako sa dako ng dragon ng silangang dagat. Ang ninuno ng dragon ay nakaupo sa mataas na trono, na may boses na walang lungkot o saya. Eoy, bakit mo ako pinuntahan? Ano ang iyong layunin? Ako'y yumuko at sumagot.
Ipinapaabot ko po sa inyo, Ginoong Ninuno. Narito ang nakababatang henerasyon, upang hikbiin ang aming ninuno na pangunahan ang buong lahi ng dragon sa pag-atras. At huwag nang makialam sa digmaan ng tatlong lahi. Pagkasabi nito, isang nakabibighaning kapangyarihan ang sumiklab mula sa katawan ng ninunong dragon. Ang buong bulwagan ay nanginginig. Matapang ka, Aoi. Alam mo ba ang mga sinasabi mong kalokohan? Nanghihina ako at natumba ng ilang hakbang sa ilalim ng nakakatakot na presensya ng Dragon Ancestor. Ngunit matatag pa rin ang aking tingin sa kanya. Alam ko naman kung ano ang sinasabi ko. Ngunit ang usaping ito ay may kinalaman sa kapalaran ng lahi ng mga dragon. Hindi ko maaring manahimik. Sa kasalukuyan, napakalakas ng lahi ng mga dragon. Ngunit kung magpapatuloy ang laban, hindi sinasabi ng mga dragon na sila ay mawawala. Ngunit tiyak na sila ibabagsak ng husto. Pakiusap, Lolo, isipin ang kabuuan ng lahing dragon. Agad na pangunahan ang buong lahing dragon sa pag-urong. Labis na kapalaluan. Biglang tumayo si Lolo Dragon na may galit. Puno ng puot ang mga mata ng dragon. Isang batang tagasunod ng Tai Golden Immortal. Nakakahiya namang sabihin na ang Dragon Clan na nasa kasagsagan ng tagumpay ay malalanta hanggang sa halos mawala na. Nakakatuwa talaga. Aoi, takot kang mamatay. Nakakaabala sa moral ng tropa. Simula ngayon, ipagpapalayas kita sa Dragon Clan. Nakalubog sa ilalim ng dagat silangan sa loob ng 1,000 taon. Habang bumabagsak ang tinig ng ninuno ng dragon, isang napakalakas na puwersa na hindi matutumbasan. Agad na bumalot sa aking buong katawan. Sa ilalim ng puwersang ito, ang aking katawan ay ganap na hindi makakilos. Nahuhulog patungo sa malalim na dagat sa malayo. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sa wakas, naibalik ko na ang kontrol sa aking katawan. Tinitingnan ko ang madilim at tahimik na paligid. Malamig at nakakatusok ang tubig dagat. Sa ilalim ng milya-milyang lalim walang araw. Hindi ko maiwasang huminga ng malalim sa loob. Sa ganitong kalagayan, medyo inaasahan ko na ito. Pero salamat na lang at nandito ako. Hindi nito naapektuhan ang aking pagsasanay. Kahit pa nga mag-isip ng positibo. Ang pagkakulong dito ay mas nakalayo ako sa labanan. Walang alalahanin sa buhay. Maaaring ibuhos ang buong lakas sa paglinang ng pinagmulan ng Chaos Taixu Ancient Dragon. Kaya hindi na ako magpapaliban. Agad na upo ng nakaluhod. Simulan na ang pag-ukit ng pinagmulan. Parang mabilis ang panahon. 18,000 taon na ang lumipas. Sa loob ng 18,000 taon, kahit na nakatali ako sa ilalim ng dagat. Pero kahit sa labas, naririnig ko ang mga ingay sa labanan ng 3 tribo. Maliit na bagay lang pero nakararamdam na ako. Ang 3 tribo ay nakipaglaban sa daang maliliit at malalaking digmaan. Halos bawat digmaan ay may mga makapangyarihang tao na bumagsak sa antas ng dakilang lohan. Tungkol sa bilang ng mga bumagsak na taijingsian, hindi na ito mabilang. Ang 3 lahi ay talagang nagdusa ng malaki. Kahit na umabot na ito sa kanilang pundasyon, hindi nila inaasahan na magiging ganito kalupit ang laban. Ngunit sa likod nito, parang palaging may mga hindi nakikitang kamay na nagkokontrol sa lahat. Dahil noon ko lang nalaman. Sa panahong iyon, nangyari ang ganitong pangyayari sa malaking palasyo ng Dragon Palace sa East Sea. Lolo, karamihan sa aming mga dakilang datu at Golden Immortals ay pumanaw na. Mahigit 70% pa ang nawala sa Tai Golden Immortals. Nanghihingi kami ng kapayapaan. Kung magpapatuloy pa ang laban, kahit na manalo ang aming lahi, panalo pa rin ito sa paraan ng pagkatalo. Posible pang magkasama-sama kaming mapahamak kasama ang puno ng Phoenix. Kahit ang Kilin at Phoenix ay maaaring mapahamak ng sabay. Kailangan agad makabawi ang aming lahi. Nananatiling matatag si Ancestor Dragon habang nakaupo sa trono. Ngunit ang ekspresyon sa kanyang mata, kumpara noong 8 taon ang nakalipas, ay puno na ng pagod. Nakikinig sa ulat ng mga general ng Dragon sa ibaba. Napakagulo ng kanyang kalooban. Hindi niya maiwasang maalala ang 8,000 taon na ang nakalipas. Ang batang Taijingsian na nag-udyok sa kanya na pamunuan ang lahi ng dragon sa pag-urong. Nahulaan na ba niya noon ang magiging kalagayan ng lahi ng dragon ngayon? Sa huli, ako pa rin ang nagkamali. Umiling si Zulong at napabuntong hininga. Pagkatapos ay nagsalita siya. Rui, itinalaga kita bilang sugo. Pumunta sa lahi ng mga Phoenix at Kilin upang makipag-usap sa kanila tungkol sa pagtigil ng digmaan. Tandaan mo na ang ating layunin ay makipag-usap, hindi upang makipagkasundo. Ang mga pagkalugi ng kanilang dalawang lahi ay higit pa sa atin, ang lahi ng mga dragon. Higit pa sa kung ano ang mayroon tayo. Mas malaki ang pakinabang ng tigil putukan para sa kanila kaysa sa kapinsalaan. Malamang ay hindi nila tatanggihan. Kung hindi sila sasang-ayon, hindi rin kailangang pilitin. Isa lang naman itong digmaan. Ano ba ang dapat ikatakot ng lahing dragon namin? Sa isang kalmadong tono, sinabi ng punong dragon. Sa isang dakilang dragon immortal sa ibaba. Auro ni Yusay. Kaagad siyang yumuko at magpakumbaba. Sumusunod ako sa utos. Ngunit ang alam ni Zulong ay, sa wastong kanluran ng Honghuang sa Mount Sumeru, si Lo Hao, nakasuot ng itim na damit, nakaupo sa ibabaw ng 12 uri ng pagnawas na itim na lila.
May bahagyang nakangisi sa kanyang mga labi. Nais ng kapayapaan. Sino ang makakapayag sa inyo? Puno ng pang-uyam ang kanyang tono. Matagal na niyang pinaplano ito. Ang hinihintay niya ay ang pagkawasak ng 3 angkan. Ngayon na malapit na niyang makamit ang layunin. Bakit siya papayag na masayang ang lahat? Sa mga nakaraang taon, gumagamit si Luo Hao ng galit na dulot ng labanan ng 3 lahi para mag-aral. Ang kanyang antas ng pagsasanay ay umabot na sa sukdulan ng Kwasi Santo. Nararamdaman niya, kapag ang lahat ng nilalang na may antas na taijing sian at pataas mula sa 3 lahi ay namatay na, maaari niyang ganap na maabsorb ang galit at malamang ay magtatagumpay siyang makamit ang daan ng hunyuan. Naisip niya ito, kahit gaano kalakas si Luo Hao, may bahid ng pagnanais sa kanyang mga mata. Ang susunod na larangan ng digmaan ay aking pamamahalaan. Pagkatapos sabihin ito, ang anyo ni Luo Hao kasama ang 12 antas ng pagsira sa mundo na itim na lotus ay naglaho. Pagkalipas ng ilang buwan, sa malaki ng tanggapan ng Dragon King sa East Sea, ipagbigay alam, Lolo, pinatay si Erui nang pumunta sa tirahan ng pamilya Feng. Pakiusap, ang lolo ang magpapasya. Nagalit nang marinig ito ang Ancestor Dragon. Sobrang lakas ng loob ng pamilya Feng na pumatay sa sugo niya. Talagang walang takot. Parang ayaw nilang magkaisa nang hindi nagkakasundo ang mga dragon. Pero hindi natatakot ang mga dragon. Kung gusto nilang lumaban, laban lang. Agad nag-utos ang pinuno ng mga dragon. Magpadala ng 100,000 sundalo para atakihin ang hindi matutuluyang bulkan. Kasabay nito, sa isang dambana ng tirahan ng mga kilin sa malawak na sinaunang lupa, naupo si Kilin sa itaas. Sa ibaba, may mga malalakas na mandirigma ng pamilya Kilin na nakayuko at nag-ulat. Sa tono ng malungkot at nagdadalamhati, ipagbigay alam sa aming matandang ninuno. Napatay na ang batang pangulo ng aming pamilya ng isang general ng Dragon Clan. Pakiusap, ninuno, maghiganti para sa batang pangulo namin. Aking si Ling-er. Sobra nang sumobra ang pang-aapi ng Dragon Clan. Si Shikilin ay nagingit-ngit na hindi mapigilan. Mag-utos ka na. Agad na magpadala ng hukbo para atakihin ang mga dragon. Ako mismo ang mamumuno sa pagkakataong ito. Oras na. Mas magulo ang primordial kaysa dati. At ang siyang dahilan ng lahat nito ay si Luo Hao. Ngayon ay nakangiti siya habang tinitingnan ang kanyang obra maestra. Sa kabilang banda, sa ibabaw ng Kirin Cliff, si Lao Su Hongjun na nag-aaral sa Jade Disc ng Tadhana. Biglang huminto sa kanyang ginagawa. Tila tumagos ang kanyang paningin sa kuweba. At nakatutok ang kanyang mata sa labanang nagaganap sa 3 angkan. Walang emosyon sa kanyang mukha. Ngunit sa loob niya, hindi niya maiwasang huminga ng malalim. Lahat ay nasa kapalaran. Panahon na para matapos ito. Sa gitna ng malaking sakuna, ang mga lihim ng langit ay natakpan. Si Hongjun Laozu ay alam lamang ang malaking sakuna ng Longhan, na malapit nang matapos. Ngunit hindi niya naisip ang kanyang matinding kaaway na si Luo Hu, na siyang itim na kamay sa likod ng malaking sakuna. Kung hindi, sa oras na ito, lalabas na siya sa kulungan. Kasama si Zulong at Yuan Feng. Nagkaisa ang Kirin at nakipaglaban kay Luo Hao. At lahat ng ito ay walang kinalaman sa akin na nakatago sa ilalim ng dagat ng East Sea. Matapos ang 8 taon ng pagproseso, nakuha ko na ang about 80% ng pinagmula ng Chaos Taiksu Ancient Dragon. Matagumpay na naakyat ang aking ugat sa antas ng sanggol na Diyos. Kasabay nito, tumaas din ang aking kapangyarihan. Natural na nakamit ko ang tuktok ng Tai Golden Immortal. Isang hakbang na lang ang kulang para makamit ang Great Luo Golden Immortal. Para makamit ang Great Luo Golden Immortal, hindi lang kailangang sapat ang kapangyarihan. Kailangan mo ring maunawaan ang isang batas. Maaaring hindi ito madali para sa ibang mga nilalang. Ngunit para sa akin na ang pundasyon ay umangat na sa antas ng likas na banal. Napakadali lang. Siguro kailangan pa ng 2,000 taon bago ko ganap na maiproseso ang 5 pangunahing pinagmula ng Chaos Taiksu Ancient Dragon. Sa panahong iyon, ang aking pundasyon ay muling unlad at magiging katumbas ng Ancestor Dragon. Sa pinakamataas na antas ng likas na banal ng Sun King, mas madali na ang pag-unawa sa mga batas. Sa isang iglap, 1,000 taon na ang lumipas. Ang 3 lahi ay matagal nang naglalabas ng tunay na apoy. Walang kamatayan, walang kapayapaan. Sa panahong ito, ang huling labanan ng 3 lahi ay malapit nang matapos. Ang ninuno ng dragon ay nakatingin sa larangan ng labanan. Tinututukan ang mga kamag-anak na wala nang natira. Ngunit sa kanyang puso, may umusbong na kasiyahan. Sa huli, nagwagi ang lahi ng dragon. Kahit na ito ay isang mapait na tagumpay. Walang pagkakaiba sa pakikitungo sa lahi ng dragon. Ang purong dugo ng lahi ng ibon ng apoy ay hindi na umabot sa 100. Mas malala pa ang kalagayan ng lahi ng kilin. 10 piraso na lang ng purong dugo ng kilin ang natitira. Ngunit sa oras na ito, biglang napansin ni Zulong ang nasa tabi ni Yuan Feng sa malayo. Biglang lumitaw ang isang itim na anino. Mabilis ang atake ng kalaban. Si Yuan Feng ay biglang nasugatan at halos mamatay sa isang ambush. Nabigla at tumakas. Laking gulat ni Zulong. Sa isang sulyap lang, nasugatan si Yuan Feng ng ganito. Hindi niya magagawa. Kahit pa-ambush, hindi niya rin magagawa. Mula rito, makikita na ang lakas ng dumarating ay mas malakas sa kanya. Sino kaya ang kabilang panig? At bakit niya sinaktan si Yuan Feng? Nalilito si Zulong.
at unti-unting tumataas ang kanyang pagkabahala. Mukhang ang mga pangyayari ay patungo sa hindi tiyak na direksyon. Pagkatapos malubhang masaktan ni Yuan Feng ng anino, walang pag-aalinlangan, ay muling umatake kay Shikilin. Nagulat ng husto si Zulong, at agad na sinabi sa tabi niyang King Long, "Hindi maganda. Plano nilang sirain tayo isa-isa. Tutulungan ko si Shikilin. Asul na dragon. Kung hindi ito maaring gawin, agad kang bumalik sa punong tanggapan ng lahi ng dragon. Nararamdaman ko, na tila tayong tatlong lahi ay naisipan ng iba. Ngunit sa sandaling tumayo, parang may naisip ang ninuno ng dragon. Sandaling huminto ang katawan. Nilingon siya sa isang direksyon. Isang pulang liwanag ang lumipad mula sa kanyang kamay. Hinahawi ang kalawakan. Mabilis na tumalbog papunta sa malayo. Kasunod nito, sumama si Ancestor Dragon kasama ang Azure Dragon. Sa laban ng Luohao at Beginning Kilin, hindi nag-alala si Luohao sa nakita niya. Nagpakita ng paghamak sa kanyang mga mata. Sa lakas niya ngayon, hindi niya pinapansin sina Zulong, Yuan Feng at Shikilin. Ang dahilan kung bakit siya unang umatake kay Yuan Feng ay para lang mapadali ang labang ito. Si Luohao ay nakatapak sa 12 antas na itim na lotus ng pagkawasa. Hawak ang sibat na pumatay ng Diyos. Sugod sa simulang kilin. Nang maramdaman ng simulang kilin ang banta ng buhay at kamatayan mula sa Diyos na pumatay na bituin, nataranta siya, at agad na ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang makabangon. Bilang isa sa mga tatlong ninuno na nangingibabaw sa kalikasan, ayaw niyang mamatay sa kamay ng hindi kilalang nilalang na ito. Samantala, biglang bumukas ang mga mata ng matandang Hongjun sa Kilin Cliff. Sa kanyang mga mata ay makikita ang pagkabigla at pagkabalisa. Katatapos lang, nagbigay ng babala ang langit sa kanya. Sa sinaunang panahon, may isang demonyo na tinatawag na Luohao. Nalihim na nagpapasiklab ng alitan sa tatlong lahi. Malapit na siyang makamit ang daan ng pagpatay. Kung matagumpay si Luohao sa daan ng pagpatay, mabubulok ang langit ng sinaunang panahon. Ang sinaunang mundo ay magiging isang madilim na mundo na puno ng pagpatay. Nais ng langit na siya ang kumilos upang pigilan si Luohao na makamit ang kaliwanagan. Kung siya ay matagumpay na mapapatay si Luo, makakamit niya ang walang hanggang biyaya ng langit. Dito magsisimula ang pagkakataon upang makamit ang pagiging banal. Sa harap ng pagpipili ang ibinigay ng langit, bahagyang nag-atubili si Hongjun ng sandali. Ngunit agad siyang nagpasya. Pagtatapos kay Luo, kunin ang pagkakataon na makamit ang daan ng katotohanan. Matagal na siyang nakulong sa bottleneck. Hindi pa rin siya makalampas. Marahil ito na ang kanyang nag-iisang pagkakataon. Hindi pwedeng palampasin. Pero hindi alam ang lakas ng kalaban. Para sa seguridad, naghahanda siyang humanap ng ilang katulong. Kahit nadala niya ang Taiji diagram at ang pangubanner, 2 likas na kayamanan bilang kanyang sandata. Ngunit palagi siyang maingat sa kanyang mga gawain. Sa kabilang banda, sa ilalim ng dagat ng silangang dagat, habang pinapanday ko ang pinagmulan ng sinaunang dragon ng Chaos Taiksu, bigla akong huminto sa aking ginagawa. Tumingin ng nagulat sa harapan. Isang pulang espada ng diwata ang nakasaksak sa lupa. Naglalabas ng naglalagablab na liwanag. Katatapos lang, ang espada ay lumipad mula sa kalangitan. Walang sagabal na pumasok sa ceiling formation, at matatag na bumagsak sa aking harapan. Na makapasok ng ganito kadali sa ceiling ground, hinuhulaan ko na ang espada ay mula sa Zulong. Sandali akong nag-alinlangan. Tumayo ako at lumapit sa mahiwagang espada. Inabot ko ito at hinugot. Sa susunod na sandali, narinig ang boses ni Zulong sa espasyong ito. Yay! Tama ka. Pinagsisisihan ko noon na hindi ko sinuway ang iyong payo. Ngunit ngayon ay huli na. Ang kanyang tinig ay mabigat at pagod. Iba na ito kumpara sa kanyang dating makapangyarihang anyo, 8,000 taon na ang nakalipas. Sa panahong ito, naguguluhan ang langit at lupa. Kaya hindi ko balak alisin ang iyong selyo. Ang pananatili mo rito ay nagbibigay din ng kaunting proteksyon sa iyo. Ang pangalan ng espada na ito ay pulang langit na espada. Isa ito sa ilang pinakamahusay na likas na espiritual na kayamanan na hawak ng aming ninuno. Ngayon, ipagkakaloob ko ito sa iyo. Sandali lang. Ang tono ng Ninong Dragon ay naging mas mabigat. Ikaw ay may dakilang talento. Malapit nang magwakas ang lahi ng mga dragon. Sana'y makita mo ito bilang kapwa-miyembro ng lahi ng mga dragon. At gawin ang iyong makakaya sa hinaharap. Mag-ingat ka sa lahi ng dragon. Ang mga salita ng ninunong dragon ay huminto dito. Nang marinig ko ito, agad akong nahulog sa katahimikan. Ang hawak kong red sci-fi sword ay bahagyang nanginginig. Parang may sinasabi rin ito. Naiintindihan ko ang halaga ng perpektong likha ng langit. Dapat malaman na maraming mga quasi-saint na malakas ay naglaan ng kanilang buhay. Walang kahit isang perpektong likha ng langit na kasama nila. At sa oras na ito, ang aking kakayahan ay nasa rurok ng Tai Golden Immortal. Ngunit nakakuha ako ng ganitong kayamanan. Sa gitna ng aking kasiyahan, nabawasan din ng higit sa kalahati ang aking galit sa Ancestor Dragon. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang sistema na natulog ng 8,000 taon. Nalaman na ang host ay inatasan ng Ancestor Dragon. Naalagaan ang lahi ng dragon sa hinaharap. Pakiusap, gumawa ng desisyon ang host. Pumili ng isa. Tanggihan ang utos. Gantimpala. Isang purpura na peach. Pumili ng 2. Sundin ang utos.
At sa hinaharap ay lutasin ang tatlong krisis para sa lahi ng dragon. Gantimpala, sa nangungunang templo. Nang marinig ko ang boses ng sistema, ako'y labis na nagalak. Walang lumitaw na sistema sa loob ng 8,000 taon. Akala ko'y nawala na ito. Pagkatapos ay maingat kong tiningnan ang mga gantimpala ng dalawang pagpipilian. Ang purple na pruno speech ng pagpipilian isa. Ang pagkain ng isa ay hindi lang magpapahaba ng buhay hanggang sa langit at lupa, kundi mayroon ding kapangyarihang magpalakas ng mahika. Kahit nasa antas ko bilang isang Taichi Golden Immortal sa rurok ng aking lakas, malaki pa rin ang benepisyong makukuha ko kapag kinain ko ito. Ang pangalawang pagpipilian ay gantimpala ng isang nangungunang lugar ng pagsasanay ng daan. Nag-aalala ako dahil kulang ako ng isang lugar na akin lamang para matuluyan. Ang gantimpalang ito ay parang apoy na dumating sa gitna ng niebe. Sa huli, pinili ko pa rin ang pangalawang pagpipilian. Una, ang pagtulong sa lahi ng dragon ay talagang nasa isip ko. Pangalawa, kailangan kong tulungan ang lahi ng dragon na malutas ang tatlong krisis. Hindi naman ito malaking bagay. Naipamahagi na ang gantimpala. Samantala, napansin kong may lumitaw na bagong ruta sa aking isipan. At isang paraan upang makapasok sa larangan. Walang kailangan pang pag-usapan tungkol sa ruta. Ang tinutukoy ay ang lokasyon ng dojo. Tungkol naman sa paraan ng pagpasok sa pormasyon. Mukhang may pormasyon na nagbabantay sa labas ng dojo. Kung wala kang tamang paraan ng pagpasok, hindi ka makakapasok. Pagkatapos noon, muling bumalik ako sa estado ng pagsasanay. Ginamit ko ang oras para tunawin ang 5 ugat ng pinaghalong sinaunang dragon ng kalawakan. Pagkatapos nitong lahat ay matunaw. Sa gitna ng sinaunang kagubatan, maaari na ring masabi na may kaunting kakayahan na tayong ipagtanggol ang sarili. Patuloy ang paglipas ng oras. Nang dumating si Hongjun at ang mga nakatatandang sina Inyang at Qiang Kun. Tapos na ang laban ni Luohu at ng Ancestor Dragon. Parehong bumagsak sina Ancestor Dragon at Shikilin. At malubhang nasugatan ang King Long. Bagamat nasaktan din si Luohu. Kahit siya ay hindi makakagawa ng walang pinsala. Sa huling pagsabog ng Ancestor Dragon at Primordial Kilin. Ngunit sa huli, siya ang nanalo. Naramdaman niya ang walang hanggan. Na puwersa ng demonyo na dumadaloy sa kanyang katawan. Habang patuloy na lumalalim ang puwersa ng demonyo, ang kanyang hadlang ay patuloy na humihina. Si Luohu ay labis na nagagalak. Naramdaman niyang hindi na siya kalayuan sa pag-abot ng kaliwanagan. Nang siya ay maghanda ng bumalik sa bundok Sumeru upang tunawin ang kanyang natamo, nakita niya ang pagdating ng 3 tao mula kay Hongjun. Bigla, bahagyang lumiit ang kanyang mga mata, at hindi maiwasang magpakita ng seryosong ekspresyon sa kanyang mukha. 3 makapangyarihan na may antas na halos santo sa huling yugto. At ang lakas ng isa sa kanila ay tila hindi mas mahina kaysa sa kanya. Hindi mabuti ang mga dumarating. Sumiklab ang masamang liwanag sa mga mata ni Luohu. Matapos mag-isip ng kaunti, nagpasya siyang mas mabuting huwag makipagbanggaan sa 3 tao ni Hongjun. Hindi siya natatakot. Ang pangunahing dahilan ay nais niyang mabilis na maunawaan ang kanyang natamo. Patunayan ang daan ng hunyuan. Walang dahilan upang sayangin ang oras sa walang kabuluhang labanan. Sa susunod na sandali, ang kanyang anyo ay naging isang ulap ng itim na uso. Nawala sa kanyang kinaroroonan. Nakita ni Hongjun na siya ay nakakunot ang noo. Agad niyang nakipag-ugnayan sa daang langit upang suriin. Ilang paghinga ang lumipas. Binuksan niya ang kanyang mga mata. At kalmadong sinabi kay Ancestor Qiang Kun at Ancestor Yinyang. Mga kaibigan sa daan. Ang lugar ng daan ni Luohu ay nasa Mount Sumeru. Napaka-agresibo niyang bumalik sa lugar ng daan. Mukhang nakamit niya ang malaking benepisyo sa malaking kalamidad. Kahit may pag-asa pang mapatunayan ang daan dito. Agad kaming magmamadali papunta doon. Para pigilan siya. Pigilan siya. Nang marinig nila ang sinabi, parehong tumango sila. Siyempre nilang naintindihan ang mga panganib at benepisyo nito. Patayin si Luohu. Pareho nilang makakakuha ng papuri mula sa langit. Sa oras na iyon, makakatanggap sila ng napakaraming kabutihan mula sa langit. At ang kanilang yaman ay lalong lalaki. Sa kabilang banda, sa bundok ng Sumeru, naramdaman ni Luo na hinahabol siya ng 3 tao ni Hongjun. At may lumitaw na matinding ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi talaga sila nawawala. Mukhang kailangan ko muna kayong alisin. Alam din niya sa kanyang puso. Kung hindi niya matatanggal ang 3 tao ni Hongjun, hindi siya makakapagpahinga ng payapa sa kanyang pagsasara ng sarili. Lumabas si Rahu sa yungib. Tahimik niyang tinutukan ang 3 sina Hongjun. Malupit ang tono. Hindi kayo nag-aaral sa dojo. Bakit kayo pumunta rito sa akin? Narinig ni Hongjun. Kalma ang tugon. Ikaw ang nagplano ng digmaan ng 3 angkan. Dahil dito, halos lahat na nilalang sa sinaunang mundo ay nalipol. Napakabigat ng iyong kasalanan. Nais mo pang gumamit ng pagpatay upang makamit ang iyong layunin. At baligtarin ang batas ng kalangitan. Ako at ang 2 kong kasama ay narito upang ipatupad ang katarungan ng langit. Nang marinig ito ni Luohu, siya'y tumawa ng malakas. At ang kanyang halakhak ay umalinggaw sa buong bundok Sumi. Tinitingnan niya ang 3 tao ni Hongjun. At malamig na binigkas ang 4 na salita. Mapagkunwari.
Sila ay dumating dito para lang sa kanilang sariling kapakinabangan. Ngunit pilit nilang iniugnay ang mga nilalang ng sinaunang panahon. Kung tunay nilang pinapahalagahan ang buhay ng mga maliliit na nilalang na iyon, bakit hindi sila kumilos noong naglaban ang tatlong lahi? Hypocrite. Umiling si Lu Hao. Ayaw nang sirain ang kanilang mga kasinungalingan. Kumilos lamang siya ng walang pakialam. Walang silbi ang magpaliwanag. Dahil nandito kayo, hayaan ninyong maranasan ko ang inyong mga galing. Umaasa lamang ako. Kapag dumating ang oras na ang inyong milyong taon ng pagsasanay ay mawawasak sa isang iglap. Kaya nyo pa ring maging ganito kalmado. Pagkatapos sabihin ito, si Lu Hao ay may itim na lotus na nagwawasak sa mundo sa kanyang ulo. Hawak ang sibat na pumatay sa Diyos. Diretsong sumugod. Sa kanyang dinadaanan, ang walang hanggan ay nagiging piraso-piraso. Punong-puno ng malakas na damdamin ang pagkawasak ang kalawakan. Nakakatakot. Ang layunin ni Lu Hu ay ang lumang ninuno ng langit at lupa. Mas gusto ang mahina ang pipiliin. Harapin ang tatlong tao ni Hong Jun. Kahit may kumpiyansa si Lu Hao, hindi rin siya magpapakasobra. Hindi gaanong naiiba ang lakas ni Hong Jun sa kanya. Kaya balak niyang agad na tapusin muna ang mga medyo mahihinang sina Qian Kun at Yin Yang na mga ninuno, bago muling harapin si Hong Jun sa isang laban. Nang makita ni Qian Kun ang isang siro ng pagpatay na parang isang Diyos ng kasamaan na si Lu Hao na lumalapit, nagulat siya ng husto. Agad niyang inilabas ang kalahati ng kanyang buhay na espiritual na kayamanan, ang Qian Kun Pearl. Nakikita ang perlas ng kalawakan na umiikot sa itaas niya. Nagpapalabas ng walang hanggang liwanag. Ang perlas ng kalawakan ay maaaring magbigay sa kanya ng isang matibay na depensa. At higit pa, pinalalakas nito ang kapangyarihan ng isang mundo na katumbas ng libo-libo. Napakalakas ng kapangyarihan nito. Walang duda na karapat dapat itong tawaging isang pambihirang likas na banal na yaman. Samantala, sa kamay ng matandang ama ng kalawakan, hindi alam kung kailan nagkaroon ng isang mataas na kalidad na espiritual na espada. Lumipad ang espada na pumutol sa kalangitan. Dala ang kapangyarihan ng buong mundo ng Zhonggan na tumutok kay Lu Hao. Sa pagkakataong ito, hindi kayang pigilan ng sinumang walang pambihirang lakas ng banal. Nakita ni Lu Hao ito. Hindi nagbago ang kanyang itsura. Kasabay ng paggalaw ng kanyang isipan, lalong nagliwanag ang emperang sibati ng Diyos sa kanyang kamay. Bagaman ang antas ng emperang sibati ng Diyos ay isang natatanging likas na kayamanang pambihira, tinatawag pa rin itong pinakamabangis na sandata sa buong sinaunang mundo. Kahit ang are ng pagpuksa ng mga immortal, o maging ang likas na kayamanang Chaos Bell, at ang Pangu Akse. Sa lakas ng pagpatay, hindi ito matatalo. Ang baril na pumatay ng Diyos ay may dalang landas ng pagkawasak. Kung ikaw ay masaktan nito, ay lulubog ka sa kaisipan ng pagkawasak. Kahit ang mga malalakas na halos maging santo ay hindi makatatagal. Nang magbanggaan sila, isang malakas na dagundong ang umalinggangao sa pagitan ng langit at lupa. Ang alon ng labanan ay sumira sa mga bundok at ilog sa loob ng 100,000 milya. Ang mga espiritual na bundok at ugat ng espiritu ay nawasak. Walang katapusang mga ugat ng Diyos at demonyo ay naging abo. Huwag nang pag-usapan ang mga mahihina at walang kasalanang nilalang. Lahat sila ay naglaho sa isang suntok. Pagkatapos ng suntok na ito, ang mukha ni Lu Hao at ng matandang si Qian Kun ay magkaiba. Bahagyang nagulat si Lu Hao sa lakas ng matandang si Qian Kun. Hindi niya akalain na ang lakas ng kalaban ay kasing tindi ng sa Dragon Ancestor. Ngunit siya ay may malamig na pagtawa sa puso. Lahat ng mga zulong ay namatay sa ilalim ng kanyang kamay. Hindi magiging iba ang taong ito. Samantala, si matandang Qian Kun ay puno ng pagkabigla at takot habang nakatitig kay Lu Hao. Ang lakas ni Lu Hao ay higit pa sa kanyang inaasahan. Isang suntok lang ay winasak ang kanyang opensiba. Dapat malaman na iyon ay ang kanyang buong lakas na suntok, na pinagsama ang kapangyarihan ng buong mundo ng Zhonggan. Ang lakas ng kalaban ay sobrang nakakatakot. Ito ang lakas ng taong malapit nang magpatunay sa daan. Totoo ngang nakakatakot. Sa takot, naramdaman din niya ang isang pakiramdam ng kaluwagan. Kaluwagan na hindi na kailangang harapin mag-isa ang napakabagsik na nilalang na ito. Kung hindi, kahit magdalawang isip pa siya, hindi niya magagawang saktan ang kalaban. Sa kabilang banda, si Lu Hao ay handang umatake ng tuloy-tuloy. Ngunit bigla siyang nagkunot ng noo. Agad niyang binago ang direksyon ng pag-atake. Dahil ang atake ni Hong Jun at Yin Yang ay nakapatay na. Ang pagiging isa laban sa marami ay may kahinaan. Kailangang bantayan ang lahat ng kalaban ng sabay-sabay. Isang pagkakamali lang. Kapag natalo, talo ang lahat. Ang panig na mas marami ang tao ang may kalamangan. Makikita si matandang Hong Jun na pinoprotektahan ang sarili gamit ang Taiji diagram. At ginagamit ang Pangu Banner bilang sandata sa pag-atake. Kahit na hindi pa lubos na naipapamalas ni Hong Jun ang tunay na lakas ng Pangu Banner sa kasalukuyan niyang antas. Pero kahit ganoon, nagbigay pa rin ito ng matinding problema kay Lu Hu. Ang espasyo sa paligid ng katawan ni Lu Hu ay patuloy na gumuuguho. Isang nakakatakot na magulong agos ang humahampas sa kanya. Nawasak ang mga batas. Nanginig ang daang langit. Ang 12 antas ng itim na lotus ng pagkawasak sa kanyang ulo ay naglalabas ng matinding liwanag. Sayang, ang pangunahing layunin ng itim na lotus ay pag-atake at pagkawasak. Bagamat mayroon itong kakayahang depensa, ngunit hindi ito sapat upang harapin ang Pangu Banner.
Buti na lang, ang kakayahan ni Luo Hao ay higit na mas malakas kaysa kay Hongjun ng kaunti. Sa maikling panahon kaya pa ring mapanatili. Tungkol sa yinyang na matandang ninuno, ang kanyang yinyang na robe ay humahagupit sa hangin. Isang simbolo ng Taiji ang lumilitaw sa robe. Ang robe na ito ay hindi pangkaraniwan. Ito ay isang napakahusay na likha ng pananggalang. Ang kakayahang pangdepensa nito ay higit pa sa 12 uri ng lotus. Sa kabila ng 12 uri ng lotus na may parehong atake at depensa. Ngunit hindi pangunahing tungkulin ang depensa. Mas malaki ang halaga nito sa likas nitong katangian. Ang pagkawasak ng itim na lila, ang apoy ng pula na lila, ang paglilinis ng puting lila, ang kabutihan ng gintong lila. Pinoprotektahan ng ginyang lolo ang kanyang sarili gamit ang ginyang dao robe. Isang hikbi sa kanan. Ang ginyang napamalo sa kamay ay humahampas ng pilak na sinulid. Ang tagapagdala nito ay may kapangyarihang magwasak ng mundo at humahampas patungo kay Luo Hao. Ang ginyang napamalo ay isa ring napakahalagang likha ng kalikasan. Pangunahing atake. Kung pag-uusapan ang ginyang ancestor, isa siyang tao na may malalim na kapalaran. May mga likha ng kalikasan sa kanyang katawan na may atake at depensa. At lahat ng ito ay napakahalagang likha ng kalikasan. Ganitong uri ng swerte. Karaniwang ang mga ganap na banal ay may inggit lamang. Siya ay naglakbay sa pagitan ng langit at lupa sa loob ng daan-daang libong taon. Nakakalungkot na siya ay isinilang sa maling panahon. Ang panahong ito ay pag-aari ni Hongjun at Luo. Ang iba pang mga nilalang ay pawang mga pantulong. Bawat pilak na sinulid ng ginyang ay kumakatawan sa isang maliit na mundo. 3,000 pilak na sinulid ay 3,000 maliit na mundo. Gaano kalakas ang sama-samang atake ng 3,000 maliit na mundo? Nakita ang 3 pilak na sinulid na dumaan, na nagwasak sa walang hanggan. Ang daan ay umuugong. Si Luo Hao ay nagkibit balikat sa nakita, habang siya ay humaharap sa pangubana. Kailangan din niyang umiwas sa malupit na atake ng ginyang dos. Ito ay tunay na isang malaking pagsubok para sa kanya. Sa kanyang puso, siya ay may pag-iisip tungkol sa Qiankun ancestor at ginyang ancestor. Ang paghamak sa kanya ay matagal nang nawala. Kung ang kabilang panig ay tinawag ni Hongjun bilang katuwang, talagang may kakaibang lakas. Kasabay nito, muling umatake si matandang kalangitan gamit ang isang espada. Si Luo Hao ay nahihirapang tumugon sa sama-samang atake ni Hongjun at ng dalawa pa. Napakahirap ng kanyang depensa. Dahil naapektuhan ang kalapit na walang hanggan ng pangubana. Dahil dito, madalas hindi makapag-ambag si Luo Hao sa pag-iwas sa mga atake gamit ang kanyang galaw. Malaki ang naapektuhan ang kanyang lakas. Nasa laban na siya noon sa Ancestor Dragon. At sa Kilin, nang makipaglaban sa Azure Dragon, nasugatan siya. Ngayon, habang tumatagal ang panahon, patuloy pa rin ang paglala ng kanyang sugat. Nakita sa mata ni Luo ang mga malamig na sinad. Alam niya na hindi na niya kayang magpatuloy sa laban na ito. Kung hindi, ang pagkatalo o malubhang sugat ay tiyak na mangyayari sa oras lang. Kailangan niyang humanap ng paraan para mapaghiwalay sila tatlo. Ang pagpatay sa kanila isa-isa ang pinakamainam na solusyon sa laban na ito. Pero hindi talaga madali para sa kanya na makaalis sa laban. Hindi binibigyan siya ng pagkakataon ni Hongjun na makaalis. Sa laban na ito, sila ay nagsimula sa Mount Sumeru. Ang digmaan ay patuloy na lumalawak sa lahat ng direksyon. Minsan ay lilitaw dito. Sa mga lugar na dinadaanan nito, ang mga bundok at ilog ay nagkawasak-wasak. Ang mga espiritual na ugat ay nawasak. Ang mga magagandang lugar ng kapayapaan ay nabura ng kapangyarihan ng labanan. Ang espiritual na enerhiya ay patuloy na nawawala. Maaari ng mahulaan. Pagkatapos ng malaking digmaan, lubos nang nasira ang kanluran ng Honghuang. Maliit na bagay lang ang pagkawala ng espiritual na enerhiya. Ang pagkawala ng espiritual na ugat ang tunay na malaking problema para sa hinaharap. Halos imposible na itong maibalik. Si Hongjun at ang dalawa pa ay walang magawa sa pinsalang dulot ng digmaan. Hindi ito ang kanilang nais. At hindi rin nila ito kontrolado. Ngunit kahit na ganito, ang ganitong sanhi at bunga ay sa huli ay babagsak sa kanilang mga balikat. Isang araw, kailangan din itong bayaran. Ang labang ito ay tumagal ng ilang dekada. Ngunit hindi pa rin nagkaroon ng malinaw na panalo. Sa puntong ito, ang Luo Hao ay hindi na kasing kalmado ng dati. Siya ay may mahabang buhok at may dugo sa kanyang labi. Bagaman patuloy pa rin siyang mapaghimagsi. Ngunit ramdam ng lahat ang kanyang magulong presensya. Malinaw na siya ay nasaktan ng husto. Hindi rin maganda ang kalagayan ng mga ancestor ng Qiankun at Qinyang. Pareho silang may mga sugat na may iba't ibang antas ng tindi. Ngunit mabuti na lang at magkasama silang nagtutulungan. Na nagbigay daan upang maraming atake ni Luo ang hindi nagtagumpay. At sa larangan ng digmaan, ang pinakamagandang estado ay napanatili. Siyempre si Hongjun. Kumpara sa simula, tila wala siyang malaking pagbabago. Malinaw na palaging madali para sa kanya. Nang makita ito ni Luo Hao, alam niyang hindi ito ang tamang paraan. Kung patuloy siyang pagbubugbogin, hindi maganda ang magiging resulta. Nagpasya siyang maging matindi. Agad siyang nagdesisyon. Sa susunod na sandali, pinilit niyang tiisin ang isang atake mula sa inyang ancestor upang makuha ang pagkakataong makaalis sa labanan. Pagkatapos makaalis sa labanan,
Hindi tumakas si Lu Hao, kundi ngumiti ng malamig, at nagbitiw ng pang-aasa. Kayo po, may lakas ba kayong harapin ang aking palasyo sa halimaw na espada? Habang nagsasalita, apat na nakalalakas na sinag ng espada ang lumipad mula sa kanyang katawan. Tumama sa apat na direksyon. Tumama sa apat na direksyon. Naglaho at nawala. Lumitaw ang malaking larawan ng palasyo sa ilalim niya. Si Lu Hao ay nakaupo ng cross-legged sa gitna ng Zushan Sword Formation, na siyang sentro ng formation. Habang nagpapagaling ng sugat, nagmamasid siya ng malamig sa tatlong tao sa labas ng formation, sina Hongjun. Para mabali ang kanyang Zushan Sword Formation, kailangan ng kahit apat na quasi-saint. Ngunit tatlo lang sila, kaya basta pumasok sila sa formation. Kahit ano pa ang gawin nila, wala itong silbi. Tanging sarili ko lang ang makakapagkontrol. Kung hindi sila papasok para sirain ang depensa, magbibigay ito ng pagkakataon para makahina. Maaaring gamitin ang oras na ito para gumaling sa sugat, o kaya ay direktang makamit ang kaliwanagan. Kapag nagtagumpay sa kaliwanagan, doon na ang paglilinis. Sa kabuuan, kahit ano paman ang kanilang piliin, ang kapalaran ay nakatakda na. Sa labas ng punyal ng pagpatay sa mga Diyos, seryosong tinitigan ni na Hongjun at ng dalawa pa ang harapang palatandaan. Nararamdaman nila ang kakaibang lakas ng palatandaang ito. Walang katapusang masamang enerhiya ang kumakalat mula rito, na bumabalot sa buong kalangitan at lupa. Sa isang iglap, nagdilim ang langit at lupa. Bukas na ang apat na pinto. Parang hinihintay nilang pumasok sila sa bitad. Kayo, mga kaibigan sa daan, may kakaibang forma ang pader na ito. Huwag basta-basta pumasok. Mata ni Lolo Qiankun ay bahagyang nakakunot. Nang seryosong sabi, nang marinig ang sinabi, nang may kabahala ang itsura, sumagot, kung hindi tayo papasok sa linya, hindi ba't binibigyan natin ang demonyong ito ng pagkakataon na makahinga? Nararamdaman ko, malapit nang makamit ng demonyong ito ang kanyang daan patungo sa pagiging ganap. Kung magtagumpay siyang makamit ang kanyang daan, tiyak na hindi tayo makakatakas sa kamatayan. Hindi natin dapat bigyan siya ng pagkakataon na makalusot. Umiling si matandang ancestor ng kalawakan, na may mukha ng kawalang magawa. Ano pa ang magagawa natin? Ang estratehiyang ito ay naglalaman ng apat na mapanganib na espiritu. Para masira ito, kailangang pumasok ang apat na kasamahan ng sabay-sabay. Hindi pwedeng kulang kahit isa. Tatlo lang kami. Hanggang dito na lang. Sa mukha ni Lolo Qiankun ay lumitaw ang isang anyo ng hindi pagsang-ayon. Alam din niya ang seryosong kahihinatnan kung hindi niya agad mababasag ang depensa. Ngunit talagang wala siyang lakas. Sino ang mag-aakala na ang demonyong ito ay may tagong huling sandata? Tahimik na nagsalita si Hongjun na matagal nang hindi nagsalita sa tabi. Kulangan pa ng isang kapwa mananampalataya. Ano ba ang hirap niyan? Pagkatapos sabihin iyon, isang anino ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang anyo ng aninong ito ay halos kapareho ni Hongjun. Ngunit may malaking pagkakaiba sa kanyang aura. Nagkatinginan sina matandang tagapangalaga ng kalawakan at matandang tagapangalaga ng yin at yang. Pagkatapos ay sabay nilang tiningnan si Hongjun, na may mukha ng pagdududa. Umiti ng bahagya si Hongjun. Nang kalmado niyang sinabi, ito ay isang bahagi ng aking katawan. Hindi na ito mahalaga. Kahit isang bahagi lang, may kakayahang parang isang huling banal. Ang mga mata ng lolo ng kalawakan at lolo ng 21 buwan ay puno ng paghanga at pagdududa. Ngunit hindi nila ito masyadong pinapansin. Sa napakahalagang sandali na ito, ang lakas ng isang huling banal na nasa huli ay napakahalaga. Bagamat may mga inis si Hongjun sa kanilang puso, na sana'y naibahagi niya agad ang kanyang avatar. Ngunit ang mas importante ngayon ay mapatay si Lu Hao. Hindi pwedeng magkaalitan sila. Kung may mga opinyon man, pag-usapan na lang pagkatapos ng laban. At hindi sila nagkamali sa kanilang hula. Hindi ito basta-bastang avatar, kundi isa sa tatlong espiritu ni Hongjun. Para patunayan ang daan ng hunyuan, naisip ni Hongjun ang paraan ng pagputol sa tatlong bangkay. Ang tatlong bangkay ay ang mabuting bangkay, masamang bangkay at ang sariling bangkay. Ang pagputol sa isang bangkay ay kwasi sa insimulang antas. Ang pagputol sa dalawang bangkay ay kwasi sa inkit ng antas. Ang pagputol sa tatlong bangkay ay kwasi sa huling antas. Pinagsamang tatlong bangkay, maaaring patunayan ang daan ng hunyuan. Sa oras na ito, si Hongjun ay matagal nang pumatay ng tatlong tao. Ibig sabihin, siya ngayon ay may tatlong katawan na umabot sa huling yugto ng quasi-saint. Ito ang kanyang lihim na baraha na itinago. Ang kasalukuyang lumabas na katawan ay ang mabuting sukat ni Hongjun. Pagkatapos, pinili ng matandang ancestor ng kalangitan at lupa at ng matandang ancestor ng yin at yang ang kani-kanilang pintuan upang pumasok. Nasa itaas ng ulo ni Hongjun ang 12 antas ng gawain ng kabutihan. Hawak ang sukat ng langit ng Hongmeng. Agad siyang pumasok sa ikatlong pintuan. Tungkol naman kay Hongjun na tunay, nakabihis siya ng tsart ng Taiji. Nasa itaas ng kanyang ulo ang bandila ni Pangu. Hawak ang puti at kulay ng bandila ng ulap. Pumasok na sa huling pintuan. Sa gitna ng larangan ng digmaan, biglang binuksan ni Lu Hao ang kanyang mga mata. Nagpakita ang kanyang mga mata ng labis na pagkabigla. Paano biglang lumitaw ang ika-4 na aura? Naku! Isa na namang makapangyarihang nilalang na nasa huling antas ng quasi-saint. Hindi na talaga inaasahan. Nabigo silang maliin. Talagang nakalikom ang kalaban ng 4 na halos santo na nasa huling yugto. Nagsasalita si Lu Hao habang nagmumura.
Hindi niya mapigilan ang pag-aalala. Agad niyang sinimulan ang kontrol sa pader ng aray para tutukan si Hongjun. Habang nililito niya si Hongjun, kasabay ng buong lakas na pag-atake sa mga lumang ancestor ng langit at lupa at sa mga ancestor ng yin at yang. Ginugol niya ang napakaraming effort para magtayo ng banayad na aray ng espada ng paghatol. Para talunin sila isa-isa. Sa loob ng malaking depensa, umuulan ng buhangin. Umuulan ng buhangin. Hindi makita kahit ang sariling kamay. Puno ng malamig na hangin ng kamatayan. Ang nakakatakot na enerhiya ay kumakalat sa paligid. Kahit ang isipan ng mga malalakas na mandirigma ay naapektuhan. Sa espesyal na pag-aalaga ni Lu Hao, nahihirapan si Qian-kun Laozu at Yin Yang Laozu na kumilos. Ngunit hindi rin madali para kay Lu Hao na alisin sila gamit ang estratehiya. Dahil kailangan niyang manatili sa gitna ng estratehiya upang kontrolin ang operasyon. Hindi siya madaling makagalaw. Kailangan niyang umasa sa estratehiya para labanan o kontrolin ang espiritual na kayamanan mula sa malayo. Isang mahabang sibat ang dumadaan sa estratehiya na parang isdang lumalangoy. Ang hininga nito ay ganap na natatago ng estratehiya. Isang malalim na tunog ang narinig. Ang katawan ng matandang ninuno ng kalangitan at lupa ay tinamaan at napalipad ng daan-daang talampakan. Sa kabutihang palad, ang depensa ng perlas ng kalangitan at lupa ay patuloy na bumabalot sa kanya. Kung hindi, sapat na ang suntok na ito para mawala ang malaking bahagi ng kanyang lakas sa laban. Ngunit kahit na may proteksyon ng perlas ng kalangitan at lupa, hindi rin maganda ang pakiramdam ng matandang ninuno ng kalangitan at lupa sa oras na ito. Nag-alog ang kanyang enerhiya at dugo. Hindi matatag ang kanyang kapangyarihan. Kung muling tatamaan ng ilang beses ang pana ng pagsupil sa Diyos, mapanganib na siya. Sa mga susunod na sandali, ang pana ng pagsupil sa Diyos ay paikot-ikot sa loob ng palatandaan. Parang multo, patuloy na sumusugod sa matandang ninuno ng kalangitan at matandang ninuno ng yin at yang. Mabilis bumaba ang kanilang kalagayan ng katawan. Malinaw na malaki ang kanilang mga sugat. Bagaman labis ang pagkabalisa ni na matandang ancestor Qian-kun at matandang ancestor Yin Yang. Wala silang magawa. Kailangan nilang ilaan ang lahat ng pag-asa kay Hongjun. Dahan-dahang lumilipas ang panahon. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Sa wakas ay hindi nabigo si matandang ancestor Hongjun. Nilampasan niya ang maraming hadlang ng mga formula. At dumating sa tabi ni Lu Hao. Nakatitig kay Lu Hu. Sa kalmang tono ni Hongjun, sinabi niya, "Lu Hu, talo ka na." Nung narinig niya iyon, si Lu Hu, nakangisi ang mukha at tumugon. "Sabihin mong natalo na ako. Maaga pa. Hongjun, hindi ka sigurado na ikaw ang tatawa sa huli." Nang matapos ito, hawak ni Lu Hao ang Diyos na pumatay na baril. At nakipaglaban kay Hongjun. Sa oras na ito, si Hongjun ay nasa kanyang harapan na. Wala siyang paraan para umiwas sa laban. Ang ginawa ni Lu Hao ay ayon sa kagustuhan ni Hongjun. Muling naglaban ang dalawang panig sa loob ng ilang sandali. At nang mawala ang pagtuon ni Lu Hao, hindi nagtagal, nakalusot din sina Yin Yang Laozu at Qian-kun Laozu. At lumitaw sa gitna ng labanan. Nang muling sumali sa labanan sina Qian-kun Laozu at Yin Yang Laozu, parang bumalik ang mga pangyayari sa simula. Ngunit sa pagkakataong ito, nasa panig ni Hongjun, mas marami pa kaysa dati ang isang potensyal na santo sa huli na laban. Kaya't mas malaki ang pressure kay Lu Hao ngayon. Nakatitig si Lu Hao na may seryosong mukha. Pinapagana ang kanyang mahika sa pinakamataas na antas. Ngunit patuloy pa rin siyang nasa disbentaha. Walang magawa. Sa wakas, siya ay nakikipaglaban sa apat. Lalong lumalala ang labanan. Dugo ang bumubuhos sa lupa. Sila ay mga halos banal. Ang dugo nila ay pambihira. Naglalaman ng kapangyarihan ng kalikasan. Ang mga kakaibang halaman at nilalang na nadikit sa kanilang dugo ay nakakakuha ng malaking benepisyo. Marahil sa loob ng maraming taon, magkakaroon din sila ng espiritu. Pagsisimula sa landas ng pagsasanay, ang labang ito ay tumagal ng daan-daang taon. Rahu, ang matandang yin at yang. Parehong malubhang nasugatan ang matandang Qian-kun. Tanging si Hongjun ang tila medyo mas maayos ang kalagayan. Hindi kontento si Rahu sa kanyang puso. Hanggang ngayon sa labanan, naiintindihan din niya. Sa huli, siya pa rin ang talo sa laban na ito. Hindi maaaring bigyan si Hongjun ng pagkakataong makatakas. Di maiwasang makaramdam siya ng kaunting pait sa puso. Nagsumikap ng maraming taon. Ngunit sa huli, lahat ay walang saysay. Nakakatawa talaga. Pero hindi siya nagsisisi. Dahil kung hindi susubukan, hindi mo kailanman malalaman ang resulta. Malamig niyang tiningnan ang apat na tao ni Hongjun. Mailalim ang kanyang mga mata. Tahimik niyang sinabi, "Hongjun, panalo ka sa pagkakataong ito. Pero hindi ako susuko. Sa pagdating ng hinaharap na walang hanggan, babalik ako upang ayusin ang mga dahilan ng araw na iyon. Upang ayusin ang mga dahilan ng araw na ito." Nang marinig ito, humigpit ang mga mata ni Hongjun. At nagkaroon siya ng masamang kutob. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng marami, muling umabot ang boses ni Lu Hao. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kausap ni Lu Hao ay hindi siya. Langit na kataas-taasan. Pagkatapos kong mamatay, nais kong maging puso ng mga demonyo ng lahat ng nilalang sa malawak na panahon. Upang patibayin ang kalooban ng lahat ng nilalang. Hanggang sa di mamatay ang demonyo ng puso. Hindi mamamatay si Lu Hao. Yumugyog ang kalangitan. Sumagot ang langit.
Gusto niyang sumabog. Nagbago ang mukha ni Hongjun ng malaki. Gusto niyang pigilan. Pero huli na ang lahat. Biglang tumawa ng malakas si Luo Hao. Lolo Hongjun, sama-sama nating sasamahan sa libing. Tawa na. Hindi na siya nag-aalala. At buong lakas na sumugod kay Guro Qiankun at Guro Yin Yang. Maaaring hintayin ni Hongjun ang hinaharap para maghiganti. Ngunit ngayon, kailangang may mamatay para sa kanya. Sa walang takot na paraan ni Luo Hao, agad na nagdugo sa himpapawid sina Guro Qiankun at Guro Yin Yang. Malubhang nasugatan at halos mamatay. Upang tuluyang lipulin sila, at upang hindi makuha ni Hongjun ang kanyang naiwan na pinakamahalagang kayamanan. Matapang na pinili ni Luo Hao na sumabog sa sarili. Isang pagsabog mula sa isang halos banal na nilalang. Napakatakot nito. Ang resulta nito ay, na halos kalahati ng kanluran ay tuluyang nawasak. Walang tumubong halaman. Nawawala ang mga buhay. Si Lolo Kong at si Lolo Sainvens, hindi na nakaligtas at napasabog hanggang sa mamatay. Kahit ang kanilang mga yaman o ang yaman ni Luhu, ay nawala sa agos ng espasyo. Hindi na makita pa. Sa sandaling sumabog si Luhu, agad na ibinalik ni Dadigit ang mabuting bangkay. Itaas ang depensa sa sukdulan. May dalang 12 antas na bulaklak ng kabutihan sa ulo. May nakabitin na pangubaner sa gilid. May nakabitin na payak na watawat ng ulap sa gilid. May suot pang taiji diagram sa katawan. Sa harap ng pagsabog ni Luo Hao, hindi siya pwedeng maging sobrang kampante. Pagkatapos ng pagsabog, lumitaw ang naguguluhang anyo ni Hongjun. Hindi niya mapigilang umubo ng sariwang dugo sa kanyang labi. Malinaw na malubha rin ang kanyang mga sugat. Ngunit mabuti na lang at maganda ang kinalabasan. Siya ang nanalo. Siya ang nanalo. At siya lamang ang nagwagi. Bagaman hindi tuluyang nawasak si Luo Hao. Ngunit sa loob ng napakaraming taon, ang sariling lakas ay tiyak na lampas na sa kasalukuyan. Kahit na bumalik si Luo Hao, ano ang magagawa niya? Sa susunod na sandali, walang katapusang kabutihan ang bumababa mula sa kalangitan. Si Hongjun ay naliligo sa mga haliging ginto ng kabutihan. At ang kanyang presensya ay lalong naging malalim at misteryoso. Matapos ang isang panahon, ang haliging gantimpala ay sa wakas nawala. Umalis si Hongjun. Kailangan niyang magretiro upang iproseso ang natamo. Upang maagang makamit ang daan ng hunyuan. Sa walang katapusang paglipas ng mga taon. Sa isang iglap, higit sa 1,000 taon ang tahimik na lumipas. Sa araw na ito, nasa proseso ng paglikha ng kaguluhan at walang hanggan. Bigla akong bumukas ng mga mata bilang orihinal na dragon. Tumingin ako sa harap na walang kalungkutan o kasiyahan. Katatapos lang, na masira ang selyo, dumating na ang panahon ng 1,000 taon. Kung nais kong umalis, maaari na akong umalis ngayon. Nag-isip lang ng sandali, hindi ko balak umalis ngayon. Bagaman gusto ko ng kalayaan. Pero kahit 10,000 taon akong naghintay, hindi na makakahalaga ang ilang daang taon pa. Sa ngayon, kulang pa ng kaunti para tuluyang matunaw ang magulong kalawakan. Medyo kulang pa ang 5 bahagi ng orihinal na espiritu ng sinaunang dragon. At may kutob ako. Hindi na malayo ang pag-abot sa antas ng dakilang lupo ng gintong immortal. Marahil ay sa loob ng 1,000 taon. Kaya napagpasyahan ko na maghintay hanggang maabot ang dakilang lupon bago lumabas. Pagkatapos ng desisyon, hindi na ako nag-aksaya ng oras at nagpatuloy sa malalim na pagsasanay. Ang oras ay dumaan ng mabilis tulad ng kidlat. Walang pakundaang lumipas ang 800 taon. Sa araw na ito, nagtipon-tipon ang maraming ulap ng kidlat sa itaas ng lugar kung saan ako nagkukubli. Ang matinding aura ng kidlat ay sumaklaw sa libu-libong milyang paligid. Naiintindihan ko sa puso ko. Dumating na ang pagsubok ng dakilang immortal. Matapos pagsamahin ang pinagmulan, natutuhan ko ng kusa ang batas ng tubig. Ngayon ay patutunayan ko ang daan ng dakilang Luo gamit ang batas ng tubig. Nararamdaman ko ang pagdating ng kidlat na pagsubok. Ganap na akong nagkaisa sa kaguluhan at walang hanggan. Bilang sinaunang dragon na may 5 bahagi ng orihinal na espiritu, hindi ako natatakot. Ngayon ang aking ugat ay nasa pinakamataas na antas ng likas na banal. Ang simpleng pagsubok ng dakilang Luo na gintong immortal. Wala itong halaga sa akin. Sa katunayan, ganoon nga talaga. Pagkalipas ng kalahating araw, matagumpay kong nalampasan ang kidlat na pagsubok. 3 bulaklak na nagtipon sa tuktok. 5 enerhiya na patungo sa pinagmulan. Ang bulaklak ng dakilang daan ay umusbong sa 9 na antas. Naging isa ako sa mga pinakaperpektong dakilang gintong immortal. Pagkatapos ng pagsulong, hindi pa rin ako nagmadaling umalis. Muling nagpatatag ng kanyang cultivation dito sa loob ng 500 taon. Pagkaraan ng 500 taon, tumayo ako at tiningnan ang paligid. May halo-halong emosyon ang tingin ko habang sinulyapan ko ang madilim na espasyo na ito. Dito ako nakulong ng mahigit 1,000 taon. Hindi ako magsasabi na walang nararamdaman. Pero hindi ako nagsisi. Lumiko ako at iniwan ang lugar na ito. Hindi ako bumalik sa palasyo ng dragon. Sabi nga, sa pangalan, pinalayas na ako mula sa lahi ng mga dragon. Kahit nasa lakas ko ngayon kung babalik ako, tiyak na tatanggapin ako ng mga dragon na unti-unting nang humihina. Pero wala akong dahilan para gawin iyon. Ayokong masyadong malalim ang pagkakaugnay ko sa mga dragon. Hindi ko rin nakalimutan ang aking pangako sa dakilang dragon. Susunod, upang mapabuti ang aking lakas, plano kong sundan ang landas sa aking isipan.
upang hanapin ang tinutukoy ng sistema na lugar ng mga yumaong tao. Sa katunayan, sa aking kasalukuyang lakas, hindi pa ako sapat upang maghari sa mundo ng mga sinaunang tao. Pagkalipas ng isang taon, nakarating ako sa isang tila tahimik na ibabaw ng dagat. Sa aking paningin, walang nakitang bakas ng dojo. Ngunit malinaw na sinasabi sa akin ng sistema. Nasa lugar lang ang dojo. Nagbuntong hininga ako. Ibinuhos ko ang lakas ng aking espiritu bilang isang malaking Diyos. Maingat na siniyasat ang paligid. Sa wakas, nakakita ng mga palatandaan. Tiyak na napalibutan ito ng isang pader ng mga puwersa. At tila hindi ito pangkaraniwang pormasyon. Kung ibang dakilang jinsiyan pa ito. Kahit na matuklasan nilang mailihim dito. Siguro ay manonood na lang silang walang magawa. Buti na lang at may paraan akong natanggap mula sa sistema para makapasok sa pormasyon. Hindi mahirap pumasok sa pormasyon. Pagpasok ko sa pormasyon, biglang naging maliwanag ang paligid. Puno ng mga kakaibang bulaklak at damo. Ang mga taon dito ay nagsisimula sa hindi bababa sa 10,000 taon. Kahit na ang mga may 100,000 taon ay hindi bihira. Sayang, hindi ko alam ang paraan ng paggawa ng elixir. Kung hindi, mas magiging kapaki-pakinabang ang mga espiritual na gamot na ito. Bilang karagdagan sa pinakahalatang espiritual na gamot, ang pangalawang naramdaman ko ay, napakabango ng espiritu sa loob ng lugar na ito. Masigit pa ito kaysa sa palasyo ng dragon. Hindi kataka-taka na ito ang pinakamataas na sagradong lugar. Habang ako'y nagmumuni-muni sa aking puso, ang pangalan ng sagradong lugar na ito ay kusang lumitaw sa aking isipan. Isla ng Penglay. Ako'y labis na nagulat. Ang kilalang-kilala na isla ng Penglay. Natural na may narinig ako. May mga sabi-sabi na may 3 nangungunang isla ng mga diwata sa ibabaw ng silangang dagat. Sila ay ang Pengkay, Yingzhou, na tinatawag na 3 isla ng mga diwata sa silangang dagat. Bukod sa pagkabigla, mas marami ang saya. Pagkatapos ng lahat, ang isla ng Penglay, bilang isang napakagandang lugar para sa pagsasanay. Sinasabing puno ito ng mga kayamanan at yaman ng kalikasan. Kaya't puno ako ng pananabik habang naghahanap sa isla. Kasabay ng aking mga galaw, unti-unting natagpuan ko ang maraming espiritual na ugat. Bagaman ito ay mga likha ng kalikasan. Ito ay talagang bihirang bagay. Siyempre, sa Pengli, bukod sa mga kayamanan ng langit at lupa, marami ring mga nilalang ang naninirahan. Ang mga nilalang na ito ay may antas ng kapangyarihan mula sa mga Diyos hanggang sa mga mortal. Sa aking pagmamasid, napansin ko na ang mga nilalang dito, marahil dahil sa kanilang paghihiwalay sa mundo, ay may mas simpleng at mas mabait na pag-iisip. Walang pagnanais na makipagkompetensya o maging sakim at mapaghimagsik. Para sa mga nilalang na ito, hindi ko rin balak silang paalisin. Mabilis akong nakarating sa gitna ng isla ng Penglay. Dito ay may isang pond. Malinaw na malinaw ang tubig sa pond, na naglalabas ng banayad na liwanag. Ang tubig na ito ay ang kilalang Sangoang Divine Water sa panahon ng malayong kasaysayan. Ang Sangoang Divine Water ay may kakayahang lumikha ng mga bagay, kahit para sa pagpapagaling o sa pagbuo ng espiritual na ugat. Napakabisa nito. Napakakaunti ng bilang ng banal na tubig ng 3 liwanag sa mga sinaunang panahon. At kakaunti rin ang mga templo na may banal na tubig ng 3 liwanag. Sa hinaharap, sa panahon ng paglalakbay sa kanluran, si Sun Wukong ay talagang naglakbay sa buong 3 mundo at nagtanong sa lahat ng kanyang mga kaibigan. Bago siya nakahiram ng ilang patak ng banal na tubig ng 3 liwanag mula kay Guanyin Bodhisattva. Makikita dito kung gaano ka-rare at ka-espesyal ang Free Light Divine Water. At ngayon, nasa harap ko ang isang buong balde ng Free Light Divine Water. Ngunit may isang barrier ng aray na nagbabantay sa paligid nito. Para makuha ang Free Light Divine Water, kailangan munang sirain ang barrier. Nag-isip sandali. Nagpasya akong pansamantalang huwag munang galawin ang barrier. Kahit na hindi naman agad kailangan kunin ang Free Light Divine Water. Sa halip kung sirain ko ang aray ngayon, hindi ito magiging maginhawa para sa akin sa pagkontrol ng 3 ilaw ng banal na tubig. Lalo kung sirain ang aray pagkatapos kong matutunan ang aking sariling aray. Ilang araw ang lumipas. Sa wakas ay nakapaglibot ako sa buong Penglay Island. At nakabuo ng aking mga natamo. Isang piraso ng mataas na antas na likha ng espiritu, ang tubig na espiritu. Isang toneladang likas na mineral. Isang puno ng mataas na kalidad na likas na ugat ng espiritu at saa. Isang lawa ng 3 liwanag na banal na tubig. 137 puno ng nakuha sa huli. 10,000 taong gulang na mga espiritual na gamot, napakarami. Tungkol sa mga nakamit na ito, talagang nasisiyahan ako sa aking puso. Ang ilan sa mga kayamanan ay maaari kong gamitin ng direkta. Halimbawa, ang mataas na kalidad na likas na kayamanan, ang espiritual na perlas. Ang sinasanay ko ay ang batas ng tubig. Kung pag-aaralan at pag-iisipan ng matagal ang Water Spirit Pearl. Malaki ang pag-unlad sa aking pag-unawa sa batas ng tubig. Ngunit hindi ako agad nagsimulang mag-ensayo. Sa halip, nagbago ang aking isip. At ako ang unang nagtayo ng dojo. Sa kapangyarihan ng Great Lu Golden Immortal, mabilis na tumayo ang isang pangkat ng mga palasyo. Pagkatapos ay basta akong pumili ng isang batang lalaki at babae. Pinangalanan silang Xiao Liu at King Zhu. Lahat sila ay may antas ng langit na immortal. Karaniwan lang ang lakas nila, pero sapat na para asikasuhin ang mga maliliit na bagay. Tumango ako, at sinabi,
Ako ay magsasara ng sarili ko sa loob ng isang panahon. Kayo ang dalawang nagbabantay sa harap ng palasyo. Huwag hayaang makapasok ang ibang buhay na nilalang. Nang marinig ito ni Xiao Liu at King Zhu, agad silang tumango. Pagkatapos ay humarap ako at pumasok sa palasyo. Nagsimula akong magpino ng water spirit pearl upang higit pang mapalakas ang batas ng tubig. Ang 3,000 taon ay mabilis na lumipas. Ang unang 500 taon ay ginugol sa paglinang ng water spirit pearl. Sa susunod na 2,500 taon, patuloy akong nag-aaral ng mga batas ng tubig na nakapaloob dito. Ang pagsisikap ay hindi nabigo ang may puso. 3,000 taon ang lumipas. Sa mga batas ng tubig, ang aking kaalaman ay umunlad ng higit pa. Nakarating ako sa isang ganap na bagong antas. Ang aking lakas ay lubos na tumaas kumpara sa 3,000 taon na nakalipas. Sa kasalukuyan, tila hindi ko na kayang magpatuloy sa pag-unlad sa maikling panahon. Nagpasya akong lumabas. Sa oras na iyon, biglang umingay ang boses ng sistema. Nakatuklas ng mga nilalang sa pingli na walang paraan ng pagsasanay. Mangyaring pumili. Pumili ng isa. Magturo sa mga nilalang sa pingli. Sa loob ng 500 taon at ipasa ang paraan ng pagsasanay. Gantimpala. Panimula sa batas ng lihim. Piliin ang ikalawa. Huwag nang pakialam. Gantimpala. Taong matagal na nag-aaral. Nang marinig ko ang pagpipilian na ibinigay ng sistema, walang pag-aatubili kong pinili ang isa. Dahil bago nito, nais kong magturo sa mga buhay sa pulong langit. Pero ito ay isang maliit na gawain lang. Ngunit makakakuha ka ng malaking benepisyo. Na ipamahagi na ang gantimpala habang umaalingaw ang tunog ng sistema. Pakiramdam ko biglang may mga pagbabago sa aking katawan. Ang mga pagbabagong ito ay mahirap ipaliwanag sa salita. Habang iniisip ko lang, unti-unting naging malinaw ang katawan ko. Hanggang sa tuluyang nawala, kahit isang malakas na mandirigma sa unang yugto ng dakilang Luojian Immortal. Kung mag-iingat na magmasid dito, hindi niya tiyak na mapapansin ang kahit na anong palatandaan. Ito ay tunay na isang pambihirang kakayahan para pumatay at magnakaw. At ito pa lamang ang panimulang antas ng batas ng pagkakatago. Kung mapapahusay ko ang batas ng pagkakubli sa sukdulan, baka pati ang mga dakilang banal ay hindi makahanap ng bakas ko. Pagkatapos subukan ang batas ng pagkakubli, lumabas ako ng palasyo. Nang makita nila akong lumabas, agad na yumuko at nagbigay galang ang dalawang batang lalaki. Malugod na tinatanggap ang paglabas ng Ginoo. Agad kong ginamit ang aking lakas upang magpadala ng tinig sa buong pulo ng Penglai. Tinipon ang lahat ng nilalang para makinig sa aral. 500 taon ang mabilis na lumipas. Ngayong araw, opisyal lang nagwakas ang aking pagtuturo. Nang ako'y papalabas na, bigla kong napansin ang kakaiba sa langit. Tumingala ako. Isang gintong liwanag ang bumagsak mula sa langit. Biyaya ng langit. Bagaman may kaunting pagkamangha ako sa aking puso. Hindi naman ito nakakagulat. Ang pagtuturo sa mga nilalang ay may bisa sa paghubog. Nakikinabang ito sa pag-unlad ng langit. Ang langit ay nagbigay ng gantimpala at biyaya. Ito ay nararapat. Ang biyaya ay walang duda na pumasok sa aking katawan. Hindi ko ginamit ang mga kabutihan para mapataas ang aking pag-unlad. Hindi ko rin ginamit ang kabutihan para pansamantalang mapabuti ang aking pag-unawa. At hindi ko rin pinagsama ang kabutihan sa mga espiritual na yaman. Sa halip, iniimbak ko ang kabutihan sa loob ng aking katawan para magamit kapag kinakailangan. Samantala, muling lumitaw ang boses ng sistema. Natukoy nito na sa pulang isla. Karamihan sa mga nilalang ay puno ng paggalang sa kanilang tagapagdala. Ngunit walang kaayusan sa pulo ng Penglai. Mangyaring gumawa ng desisyon tagapagdala. Pumili ng isa. Huwag makialam. Gantimpala. Kapangyarihang Nanming Liho. Pumili. Tumanggap ng hindi bababa sa 5 disipulo mula sa mga nilalang na nakikinig sa aral. At itatag ang kaayusan ng Pigli Island. Gantimpala pagpasok sa tindahan. Panimula sa mga batas ng espada. Nang marinig ko ang dalawang pagpipilian mula sa sistema, ako'y agad na nag-isip ng malalim. Timog Ming Liho. Hindi ba't iyon ang pangunahing kakayahan ng lahi ng mga Phoenix? Sinasabing isa ito sa pinakamakapangyarihang tunay na apoy sa pagitan ng langit at lupa. Sabihin na nating ang lahi ng mga Phoenix ay dati ng mortal na kaaway ng lahi ng mga dragon. Nagbanggaan ang dalawang lahi sa loob ng ilang mga panahon. Ang galit ay nakaukit na sa buto. Bagaman ang tatlong lahi ay bumagsak na ngayon. Ngunit ang ganitong galit ay hindi madaling malutas sa maikling panahon. Ako, isang lahi ng dragon. Kung ako ay madiskubre na mayroong kakayahan ng lahi ng Phoenix, hindi ito maipaliwanag. Kung ikukumpara, mas gusto ko ang mga alituntunin ng Kendo. Kilalang kilala ang Kendo sa malakas nitong kapangyarihan sa pag-atake. Mula noon hanggang ngayon, ang mga mandirigmang gumagamit ng espada ay palaging nangunguna sa kanilang antas. Sayang lang at maikli pa ang panahon ko dito sa sinaunang mundo. Kaya hindi ko palubos na nauunawaan ang Kendo. Kaya't agad akong tumugon sa aking isip. Pumili ako ng dalawa, na ipamahagi na ang gantimpala. Bigla akong nakaramdam ng isang malakas na kapangyarihan sa aking katawan. Susunod, matapos akong pumili ng ilang mga disipulo na may magandang asal, muli akong pumasok sa estado ng pagninilay. Ang layunin ng pagsasara na ito ay 3. Una, itaas ang antas ng batas ng kakatag at batas ng espada. Tungkol sa batas ng tubig, kasalukuyan na itong nasa hangganan. Pansamantala itong ititigil.
Pangalawa, maunawaan ang mga aray. Tingnan kung makakagawa ako ng ilang uri ng aray sa sarili kong pag-aaral. Pangatlo, I refine ang pinakamataas na likha ng likas na yaman, ang Red Series Word mula sa Ancestor Dragon. Noong nakaraan, dahil sa limitadong oras. Dagdag pa rito, hindi ko pa rin lubos na naintindihan ang mga alituntunin ng espada. Kaya hindi ko pa naipapasa ang ritual ng pagsusunog sa pulang kalangitan na espada. Ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon. Nakapagsimula na akong maunawaan ang mga alituntunin ng espada. Panahon na para tunawin ang pulang kalangitan na espada. Pagkatapos ng pagtunaw, malaki ang pagtaas ng aking lakas sa laban. Sapagkat kahit pareho ang antas ng pagsasanay. Isang panig ay may pambihirang likha ng langit at lupa sa tabi. Isang panig wala. Malaki pa rin ang agwat. Mabilis na lumipas ang 2,000 taon. Pagkatapos ng 2,000 taon, nagmumukha akong walang magawa habang binubuksan ang aking mga mata. 2,000 taon ng pagninilay. Napakababa ng epekto ng pag-angat ng mga nakatagong batas. Tumaas lamang ng mga 10%. Ngayon, ang aking kontrol sa batas ng katiwasayan ay higit sa 1%. Walang mga kayamanan na naglalaman ng batas ng katiwasayan sa aking katawan. Talagang mahirap itong maunawaan. Kung nais kong patuloy na umunlad, kailangan kong lumabas upang maghanap ng pagkakataon. O umasa sa 1,000 taon o kahit 10,000 taon ng pagtitiyaga. Uminom ako ng ulo. Medyo walang magawa, matapos mag-isip ng kaunti. Sa tingin ko mas mabuti pang hindi na lang dito mag-aksaya ng oras. Mas mabuting lumabas at makipagsapalaran. Dahil may sistema akong kasama. Maaaring makahanap ng pagkakataon sa labas at baka makapag-trigger ng pagpipilian. Mas mabuti pa ito kaysa sa mag-isa at magmuni-muni. Baka makakuha pa ako ng isang espiritual na kayamanan na naglalaman ng mga lihim ng batas. Pagkatapos, ilalagay ko muna sa tabi ang batas ng pagkakubli. At sisimulan kong tunawin ang pula ng langit na espada. Itinakda ko ang oras sa 2,000 taon. Pagkatapos ng 2,000 taon, kahit gaano man karami ang aking matutuklasan, handa na akong lumabas. Sapagkat malapit nang maging banal si Hongjun. Kailangan kong samantalahin bago siya maging banal. Upang makahanap pa ng maraming pagkakataon sa dakilang sinaunang panahon. Kapag naging banal na si Hongjun, sa tulong ng langit na daan, kukunin nila ang halos kalahati ng mga espiritual na kayamanan sa dakilang sinauna. Pagdating noon, ang pagkuha ng likas na espiritual na kayamanan ay magiging daan-daang beses na mas mahirap. At ang dahilan kung bakit hindi pa ako lumalabas ngayon, ay dahil hindi pa sapat ang aking lakas. Kailangan kong siguraduhin na kapag hinarap ko ang 3 malinis, kahit hindi ako panalo, makatakas din. Mabilis na lumipas ang 2,000 taon. Sa araw na ito, binuksan ko ang matagal ng nakasarang pintuan ng palasyo. Sinuri ko ang mga natamo mula sa aking pag-iisa. Ang antas ng kontrol sa batas ng katiwasayan ay tumaas ng 15%. Ang antas ng kontrol sa batas ng espada ay tumaas ng 30%. Ang Red Series Word ay naiproseso ng 30%. Panahon na para umalis sa Pingli Island. Tumingin ako sa loob ng malaking bulwagan, patungo sa malalayong lupa ng Honghuang. Sinasabi na halos 20 taon na akong nandito mula nang dumaan. Matagal na akong nandito, pero hindi pa ako nakakaalis sa silangang dagat. Matagal na akong nagtataka tungkol sa lupa ng Honghuang. Ang lahi ng mga manggagaway, mga halimaw, mga likas na banal. Ito ay isang bagong panahon. Mga bangka naglalaban-laban. Mga piling tao nagtitipon. Mga makapangyarihan naglalaban. Lahat ng daan nagkakaisa sa pagtugtog. Sa panahong ito, ang hindi pakikipaglaban ay paghatol sa sarili sa kapahamakan. Hindi pwedeng mabuhay ng walang laban. Pero kahit lumaban man, dapat ito ay nakabase sa kaligtasan ng sarili. Mag-iiwan ako ng sapat na likuran para sa sarili ko. Galing ako sa hinaharap. Mayroon akong kakayahang makita ang mga bagay bago pa ito mangyari. Mas malawak ang aking pananaw kaysa sa ibang tao sa panahong ito. Alam ko na kung paano mapapalago ang kita ng husto. At sa tulong pa ng sistema, hindi ko nararamdaman na ako'y mahuhuli sa ibang mga likhaing banal. Kahit pa ang mga nakatakdang 5 banal. Kahit hindi ko makuha ang Hongming Purple Key, maghahanap pa rin ako ng ibang paraan para makapagturo ng tama. Sa ilalim ng mga banal, lahat ay mga langaw. Kung hindi makamit ang dao, kahit pa umabot sa halos perpektong antas ng banal, hindi pa rin magiging malaya sa paggawa. Masyadong maraming iniisip. Ngunit ang makamit ang kakaibang dao ay hindi madali. Dahan-dahan akong umiling. At hindi na nag-isip pa. Ang susunod na layunin, sundin ang mga dakilang immortal na nasa unang hanay. Sa sandaling iyon, pumasok si King Zhu sa malaking bulwagan para magulat. Ginoo, dumating na ang mga kapatid na master. Tumango ako. Papasukin mo na sila. Agad, 10 rehistradong disipulo ang sunod-sunod na pumasok sa malaking bulwagan. At tumayo sa gitna ng bulwagan. Yumuko at nagbigay galang. Disipulo, bumabati sa guro. Hindi na kailangang magpalabis ng galang. Itinaas ko sila gamit ang aking kapangyarihan. Pagkatapos ay nagsalita ako. Hindi magtatagal ay aalis na ako sa pulo ng Penglai. Pumunta sa kontinente ng Honghuang para maglakbay. Ang mga nilalang sa isla ng Penglai ay nakakulong dito ng ilang taon na. Kabilang dito ang mga nais umalis ngunit walang makitang paraan. Ipagbigay alam ninyo sa mga nilalang sa isla. Sino mang nais umalis dito? Maghintay sa labas ng dojo.
Sa oras na iyon, tutulungan ko silang makaalis. Ngunit pagkatapos nilang umalis, hindi na sila makakabalik sa isla ng Penglai. Nang marinig ito ng 10 itinalagang disipulo, lahat sila ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mata. Umalis sa isla ng Penglai. Sa totoo lang, gusto rin nilang makita ang mas malawak na mundo sa labas. Maganda man ang isla ng Penglai. Para sa mga nilalang dito, parang isang hawla lamang ito. Iparirikit ko sila dito magpakailanman. Kaya nang marinig ninyo ang sinabi ko, kahit ang 10 itinalagang disipulo ay nagkaroon ng kakaibang iniisip. Nang makita ito, agad kong sinabi, hindi pa kayo pwedeng umalis. Pagkatapos kong umalis, kailangan ninyong panatilihin ang kaayusan sa pulang isla. Pero pagkatapos kong maglakbay mula sa dakilang lupa ng Honghuang, marahil ay maaari na kayong lumabas. 11 nakatalagang disipulo, sumunod sa utos at umalis. Habang ipinapakalat nila ang balita sa Pulau Island, ang karamihan sa mga nilalang sa isla ay biglang nag-ag sa balutan. Matagal na nilang hinihintay ang araw na ito. Pagkatapos umalis ng 11 disipulo, pinapasok ko sina King Zhu at Xiao Liu. 5,000 taon na ang nakalipas. Ipinasa ko ang walang anino na sutra sa 2 batang lalaki. Ngayon, 5,000 taon na ang lumipas. Ang kanilang kasanayan ay mula sa huli ng Tianxian. Ay umabot na sa gitnang antas ng Zhengxian. Tumingin ako sa aking 2 batang lalaki. At sa aking mga mata ay lumitaw ang kasiyahan. Naisip ko sandali. Sinabi ko kina King Zhu at Xiao Liu, ako ay malapit nang umalis sa pulang Penglai. Patungo sa malawak na lupaing sinauna para maglakbay. Kayo dalawa ay tutulungan ang inyong 10 mga kapatid na lalaki. Panatilihin ang kaayusan sa pulang Penglai, lalo na ang pagbabantay sa dojo. Bagamat may kaunting pag-aatubili sa puso ni na King Zhu at Xiao Liu, ayumang sila at sumagot ng may paggalang. Sundin ang utos. Ginoo. Pagkatapos ay pinauwi ko na sila. 1 buwan pagkatapos, libu-libong tao na ang nagtipon sa labas ng dojo. Lahat ng balak umalis sa Pulau Penglai ay nagtipon na dito. Pakiramdam ko, halos kumpleto na ang tao. Hindi na mag-aaksaya ng oras. Lumabas ang anyo sa labas ng dojo. Nang makita akong lumitaw, lahat ng nilalang dito ay yumuko at bumati. Ako ay bahagyang tumango lamang. At sinabi, hindi na kailangang magsobra ang paggalang. Kung handa na kayo, kaya't buksan na ang daan. Kapag umalis na sa Penglai Island, hindi na makakabalik. Pagkatapos umalis, mas mabuting kumilos kayong lahat ng magkakasama upang may magtutulungan. Hindi katulad ng Penglai Island. Maaaring may mga panganib sa labas. Tapos na. 1 tabak ang aking ibinaba. Sa susunod na sandali, lumitaw ang isang malaking butas sa kalangitan. Tara na. Pagkatapos kong magsalita, maraming nilalang ang nagmamadaling tumakbo papunta sa butas. Hindi nagtagal. Walang natirang buhay na dapat umalis. Parang naging tahimik ang buong pulo ng Penglai. Tapos biglang sumilip ang aking anino. At lumipad palabas mula sa butas din. Pagkatapos kong umalis, mabilis na nawala ang butas sa ibabaw ng larangan ng bitag. Bago umalis, may plano na ako sa puso ko. Balak kong maghanap sa ibabaw ng dagat silangan muna. Subukan ang swerte. Tingnan kung makikita ang Wadizilivdu at Ingsudo. 10 lido lang ang nagbigay sa akin ng maraming yaman. Kung makikita ko ang 2 iba pang pulo, siguradong madadagdagan pa ang mga espiritual na kayamanan ko. Kaya't ako'y lumilipad ng walang tiyak na layunin sa ibabaw ng dagat silangan. 1 araw, 200 taon mula ngayon. Biglang napansin ng aking paningin sa gilid ang isang liwanag sa ilalim ng dagat. May isang sinag na dumaan. Walang pag-aatubili ako. Agad na nagtungo sa pinagmulan ng liwanag. Bakit naman hindi? Pagdating ko sa ilalim ng dagat, sinuri ko ang paligid. Ngunit wala akong nakita. Tumigil kami sa 2 hininga. Pagkatapos ay agad kong ginamit ang batas ng tubig at batas ng lihim. Sa pagtutulungan ng 2 batas, at saka sa masusing paghahanap na parang nag-ikot. Sa wakas, natagpuan namin ang pinagmumulan ng liwanag sa ilang saglit. Ito ay 12 kristal na malinaw na parang salamin. Mga perlas na kasing laki ng kamao, na naglalaman ng mahiwagang enerhiya na napaka-espesyal. Dahil sa aking pag-usisa, ipinasok ko ang aking espiritu sa loob nito. Agad kong nalaman ang pinagmulan ng 12 perlas na ito. Ito ay ang sansinukob na lihim na hiyas, ang panimulang Diyos na perlas. Nagtataglay ito ng bahagi ng mga batas ng espasyo. Magagamit ito upang supilin ang kawalang hanggan. Isara ang espasyo. Sa pagkakaroon ng hiyas na ito, lubos akong natuwa sa aking puso. Masaya lang ako. Pero may pagdududa rin. Hindi ba ang Dinghai Pearl ay may 24? Bakit dito ay tanging 12 lang? Maaaring, dapat ay may 36 na ang Dinghai Pearl. Kasama ang bilang ng buong kalawakan. Ngunit hindi ko alam kung bakit. Ang 36 na piraso ng mga perlas ng dagat ay naipamahagi. Nakuha ni Hongjun Daozu ang 24 na piraso. Sa ganitong paraan, ang 12 piraso na nakuha ko ay dapat na hindi kailanman lumitaw. Habang ako'y nag-iisip ng maraming bagay, biglang umingay ang boses ng sistema sa aking isipan. Nakatuklas ng sistema na nakuha ng host ang 12 perlas ng dagat. Mangyaring pumili. Pumili ng isa. Ibigay ang 12 perlas ng pag-aayos sa Tongshan. Upang makabuo ng magandang ugnayan. Gantimpala,
Napakahusay na likha ng langit, 12 antas ng puting lotus na naglilinis sa mundo. Pumili ng dalawa, kolektahin ang 36 na perlas ng pag-aayos. Gantimpala, ang paraan ng ebolusyon sa loob ng malaking mundo. Nang marinig ko ang pagpipilian na ibinigay ng sistema, biglang nabigla ako ng sobra sa loob ko. Ang pinakamataas na antas ng likas na banal na yaman, ang 12 uri ng puti na lilang walang sala, ay hindi na kailangang banggitin pa. Ito ay katulad ng 12 uri ng gintong lilang na may kabutihan. 12 uri ng mundo o wasak na itim na lilang. At ang 12 uri ng apoy na pula na lilang, pareho ang antas. Magkaparehong pinagmulan at ugat. Habang may walang kapantay na depensa, mas may kakayahan itong linisin ang lahat ng bagay. Kapag lumitaw, kahit ang mga dakilang tagapagsalita ay mag-aagawan. Kung ang gantimpala sa pagpipilian isa, ay ang 12 antas ng puting lotus na naglilinis. Kung gayon ang gantimpala sa pagpipilian dalawa, ay ang paraan ng ebolusyon sa loob ng malaking mundo. Nakakagulat talaga. Dapat mong malaman na ang daigdig ng sinaunang panahon ay isang napakalaking mundo. Mahirap isipin, kung ang loob ng isang tao ay may isang daigdig ng sinaunang panahon. Gaano kaya kalakas ang taong iyon? Ito ay isang kakaibang paraan ng pag-abot sa daan ng katuwiran. Lubos ang aking pagkasabi. Hindi ko talaga inakala. Ang bilis naman nito, na magkaroon ng pagkakataong makakuha ng isang alternatibong paraan ng pagkatotoo. Bagamat may ilang paraan ng pagkatotoo sa mundo ng Hong Huang, may kanya-kanyang kakulangan ang mga ito. Ang unang paraan ay ang pagkatotoo sa pamamagitan ng lakas. Nabigo na nga si Pangu sa daang ito. Mukhang mahirap na may sinumang nilalang na magtagumpay. Ang pangalawang paraan ay ang pagputol sa 3 tahanan para sa pagkatotoo. Ang landas na tinahak ni Hong Jun ay ito. Sa buong mundong Hong Huang, si Hong Jun lamang ang nagtagumpay. Ang pangatlo ay ang pagkamit ng daan sa pamamagitan ng kabutihan. Maliban kay Hong Jun, ang ibang mga banal ay tinahak ang landas na ito. Ngunit mahirap makamit ang kabutihan. Halos nahati na nila ang lahat ng kabutihan sa Hong Huang. Mahirap para sa ibang makapangyarihan na agawin ang pagkain mula sa bibig ng tigre. At kahit na may merito, hindi rin ito gagana kung walang Hongming dalila na enerhiya. Ngunit ang Hongming dalila na enerhiya ay parehong pagkakataon at panganib. Ang mga nagtuturo ng daan gamit ang Hongming dalila na enerhiya bilang batayan. Ang tunay na espiritu ay magpapalagay sa kalawakan. At mapipilitan ng daang langit. Mula noon ay mawawala ang kalayaan niya. Ang ika-4 na paraan ay ang pagpatunay ng batas. Ito ang daan na tinahak ng mga pinakamakapangyarihang tao sa mundo ng Hong Huang. Ngunit tanging siyang Milaozu lamang ang nagtagumpay. Makitang napakahirap nito. Dati, hindi ko pa naisip kung aling daan ang tatahakin ko sa hinaharap. Mas pinapaboran ko lamang ang pagpatunay ng batas. Ngunit ngayon, hindi na ako kailangang mag-alinlangan. Diretso na akong tatahak sa daan ng pagpatunay sa mundo sa loob ko. Pagkatapos ng pagkabigla, hindi ako nag-atubiling piliin ang dalawa. Naipadala na ang gantimpala. Sa susunod na sandali, dumami ang impormasyon sa aking isipan. Lahat ay tungkol sa kung paano mag-evolve sa loob ng katawan. Mga paraan at detalye kung paano magtagumpay sa mundo. 3 araw pagkatapos, nakalma na ako. Matatag ang aking tingin. Kung may layunin na sa puso, ang natitirang 24 na dinghit ay kailangang makuha. Malamang nasa kamay ni Badivek ang 24 na dinghit. Wala akong kumpiyansa na makuha ito mula sa kanya. Ang tanging paraan ay maghintay sa Fenbolay. Sa oras na iyon, kahit ako mismo ang kumilos para agawin. Pwede ring makipagpalitan kay Tongshan pagkatapos ng lahat. Pareho itong posible. Pagkatapos ay inipon ko ang 12 dinghain ng mga perlas. At nagpatuloy sa paglalakbay. Hindi nagtagal ay nakarating na ako sa kontinente ng Hong Huang. Tumingin sa malawak na lupain sa harap ko. Maraming damdamin ang pumuno sa aking puso. 20,000 taon na akong nasa mundo ng Hong Huang. Sa wakas, nakarating na tayo sa lupa. Sa mundo ng malawak na kalikasan. Ako'y nandito na. Matapos magpasalamat sa tanawin sandali, muling ginamit ko ang aking katawan. Mabilis na tumakbo patungo sa buwan ng diwata. Ang mundo ng kalikasan ay napakalawak. Kahit ang mga makapangyarihang nasa unang yugto ng dato ng ginto ay maaaring maglakbay sa kalawakan. Kahit isang siglo pa ang kailangan. Sa kabutihan ng aking kapangyarihan, mas malakas pa kaysa sa mga bagong Yuanshen na maharlika. Pagkalipas ng 70 taon, sa wakas narating ko na ang bundok ng buwan. Nararamdaman ko ang napakalakas na presyon mula sa bundok ng buwan. At ang kakaibang enerhiya. Nanghihinayang ang aking puso. Habang niyayakap ko ang aking isipan at naghahanda ng umakyat. Bigla namang may narinig akong isang tinig mula sa likod. Kaibigan, pakiusap, huminto ka. Biglang nagbago ang aking mukha. Hindi kaya. Hindi naman siguro ganoong kapangit ang swerte ko. Nung dumating ako sa Buzu Mountain, nakatagpo na agad ako ng 2 iyon, di ba? Kaya ako ay lumingon. At ang mga nakatayo sa likod ko ay 2 kalagitnaang edad na mga monghe. Ang isa ay may mabait na mukha. Ang isa naman ay puno ng pagdadalamhati. Nang makita ko ito, hindi ko maiwasang huminga ng malalim sa aking puso. Kung walang pagkakamali, sila ang si Jayin at Sonti. Tungkol kina Jayin at Sonti, gusto ko lang silang iwasan ng may paggalang.
Ang kanilang mga panlilinlang ay nangunguna sa mga banal na tao. Hindi ko nais makihalubilo ng husto sa kanila. Kaya tinanong ko ng walang emosyon. Hindi ko alam kung bakit ninyo ako tinawag. Ano ang mahalaga? Nang marinig niya ang sinabi ko, lalo pang naging malungkot ang mukha ni Jaein. Habang si Zunti ay parang hindi napansin. Ang malamig kong tono sa pagsasalita. At patuloy na umiti habang nagsalita. Kumusta, kapwa manlalakbay? Ako si Zunti. At ito ang aking kapatid na si Jaein. Nakikita ko na parang ikaw lang mag-isa dito. Siguro naghahanap ka rin ng pagkakataon, di ba? Bakit hindi tayo sumama? Mas maganda rin na may kasama para may mag-aalaga sa isa't isa. Ano sa tingin mo? Pagkatapos sabihin ni Zunti nito, nakangiti siyang tinitingnan ako ng may pag-asa. Napakatapat ng tingin niya. Kung hindi ko lang alam ang ugali niya. Mukhang naniwala na siya sa kanyang mga kasinungalingan. Tahimik kong tinanggihan. Ikinalulungkot kong bigin ang dalawang kaibigan. Sanay na akong mag-isa. Ayaw kong may kasama. Pagkasabi ko nito, hindi na ako lumingon at umakyat na sa bundok ng Buzhaw. Mabilis na lumipas ang mahigit 300 taon. Sa araw na ito, bigla akong napangisi. Sinundan ko ang pakiramdam hanggang sa isang lugar. Sa tila ordinaryong damuhan, may kakaiba sa lugar na ito. May misteryosong alon na nararamdaman. Parang isang napakalihim na palatandaan. Biglang pumasok sa isip ko. Agad kong inilabas ang pulang espada. Walang pag-aalinlangan, isang saksak ang ibinuhos ko sa harapan. Biglang sumiklab ang makapangyarihang diwa ng espada sa unahan. Ang mga kakaibang bulaklak at damo na nahawakan ng diwa ng espada ay agad na naging alikabok. Tumingin ako sa harapan na puno ng pag-asa. Nais kong makita ang tunay na anyo ng mga kayamanan ng langit at lupa sa ilalim ng aray. Ngunit sa mga sandaling iyon, biglang may nangyaring hindi inaasahan. Naramdaman ko na parang nawawala ang aking kamalayan. Nang ako'y nakabawi, napagtanto kong ako'y bumalik na sa makabagong mundo. Ang biglaang pangyayaring ito ay nagdulot sa akin ng pagkabigla. At ang isip ko ay nagulo. Maingat akong naglalakad sa makabagong lungsod. Ang aking kapangyarihan ay nawala, at hindi ko maramdaman ang presensya ng anumang espiritual na kayamanan. Ito ay isang ilusyon. Para mabasag ang ilusyong ito, ako lamang ang maaasahan. Habang lumilipas ang panahon, unti-unti kong nakakalimutan ang aking mga karanasan sa sinaunang panahon. Inisip ko ang sarili bilang isang ordinaryong mortal. Lubos akong nakisama sa lipunang ito. Habang tumatanda ako, parang papalapit na ang katapusan ng aking buhay. Sa oras na ito, isang boses ang umuusbong sa isip. Nakatukoy ng panganib sa buhay ng host. Mangyaring pumili. Pumili. Hayaan na lang. Gantimpala. Isang magandang piraso ng lupa. Pumili ng dalawang. Unawain ang puso. Buwagin ang illusion. Gantimpala. Diyos na antas ng unawa. Nang makabawi ako sa aking sarili, agad akong sumigaw. Pumili ng dalawang. Buwagin mo. Sa ilalim ng aking sigaw, parang basag na salamin ang makabagong mundo. Muling tumayo sa bundok ng diwata. Tumingin sa harap sa mga sugat na nasira ko ng isang saksak. Puno ang puso ko ng takot at pangamba. Halos mapatalsik na ako sa ilusyon na halimaw. Kung hindi nagpakita ang sistema at nagbigay liwanag sa aking tunay na diwa, hindi ko alam ang magiging kahihinatnan. Habang iniisip ko kung paano ako napadpad sa ilusyon, bigla akong napatingin sa lupa. Doon ay may nakabalot na puting piraso ng jade na kasing laki ng kuko. Kung hindi ko naramdaman ang isang hindi maipaliwanag na daloy mula dito, maaaring hindi ko ito pinansin. Mabilis kong kinuha ito na may seryosong mukha. Matapos itong suriin, maingat kong inusisa ang aking espiritu dito. Sa susunod na sandali, ang mukha ko ay naging labis na nagulat. Ang piraso ng jade na ito ay isang piraso ng fragment ng hiyas ng swerte. Isa sa 4 na pangunahing lihim na yaman ng Chaos. Naglalaman ng 3 pangunahing batas. Noong panahon matapos buksan ni Pangu ang langit, ang yupay ng kapalaran ay bigla ang bumagsak at nabasag sa maraming piraso. Nakalat sa kalawakan. Nakuha ni Hongjun ang pinakamalaking piraso nito. Maaaring sabihin na si Hongjun ay nakatayo sa tuktok ng lahat ng buhay. Malaki ang naging papel ng yupay ng kapalaran dito. Kahit maliit ang piraso na ito, nagtataglay ito ng 2 batas sa loob. Batas ng pormasyon at batas ng espasyo. Medyo nasisiyahan ako dito. Matagal ko nang hinahangad ang larangan ng mga estratehiya. At ang pag-aaral ng mga pormasyon ay isa sa mga layunin ng aking paglalakbay sa sinaunang panahon. Matapos ayusin ang mga bagay tungkol sa pormasyon. Sa wakas ay naalala ko ang gantimpalang Diyos na antas ng pagkaunawa mula sa sistema kanina. Pakiramdam ko lang ay mas malinaw ang aking isipan kaysa dati. Walang ibang kapansin-pansing pagbabago. Nag-isip ng sandali, nagpa siya akong ipahinto muna ang paghahanap ng pagkakataon. Unang ay refine ang mga piraso ng jade na mailikha, upang maunawaan ang mga batas ng aray sa loob nito. Kapag nakapasok na ako sa mga batas ng aray o kahit na naunawaan ang 2 o 3 bahagi nito, babalik ako sa pagtuklas ng buwang walang hanggan. Kaya agad akong gumamit ng Chixiauzha upang maghukay ng isang simpleng yungib dito. Sinimula ng paggaranggo ng natirang piraso ng jade disc ng kapalaran. Ang buong jade disc ng kapalaran bilang isang kayamanan ng kaguluhan.
ay lubhang mahirap iproseso. Ngunit ito ay isang napakaliit na piraso lamang. Kaya madali lang itong iproseso. Sa loob lamang ng 200 taon. Matatapos ko na itong iproseso. Pagkatapos ng pagraranggo, agad akong nagsimulang magmuni-muni. Sa sandaling ito, dito ko naranasan kung ano ang tinatawag na antas ng pagkaunawa ng Diyos. Maraming mga pag-unawa sa larangan ng mga pormasyon ang nagsanib sa aking isipan. Patuloy na lumalalim ang aking pag-unawa sa mga pormasyon. Mabilis na lumipas ang 2,000 taon. Sa araw na ito, bigla kong binuksan ang aking mga mata matapos ang 2,000 taong pag-upo. 35%. Ako'y punong-puno ng saya at pagkabigla. Ang mga alituntunin ng larangan ng mga bitag ay biglang naging pinakamalalim na aking naunawaan sa lahat ng mga alituntunin na hawak ko. Ito ang kahanga-hangang kapangyarihan ng antas ng pagka-Diyos na pagkaunawa. Ang dahilan kung bakit ako lumabas ay hindi dahil hindi ko na kaya pang unawain, kundi dahil sa tingin ko sa kasalukuyang antas ng aking kaalaman sa mga bitag. Sapat na upang mabuksan ang karamihan sa mga pormasyon. Lumalapit na ako sa pagiging banal tulad ni Hongjun. Maliit na ang oras ko. Kailangang maayos ang pamamahagi. Hindi pwedeng masayang ang oras sa walang saysay na pag-iisa. Kung gusto kong mag-isa, mas mabuting hintayin ang pagkamit ni Hongjun ng kaliwanagan bago iyon gawin. At kahit pa may Diyos na antas ng pagkaunawa, hindi rin dapat magsara ng pinto at gumawa ng sariling paraan. Mas maganda pang tingnan ang iba't ibang bagay sa mundo para sa pag-unawa sa aray ng Dao. Paglabas ko mula sa lihim na pugad, hindi ako bumalik sa dati. Ipagpatuloy ang pag-akyat. Sa tulong ng mga batas ng aray ng Dao, mas naging maayos ang aking paghahanap ng kayamanan sa Bounded Mountain. Sa huling araw, nakakuha ako ng higit sa 10 espiritual na ugat. Ang likas na espiritual na ugat ay nakapag-ani rin ng isa. Pero hindi pa ako nakakakita ng likas na espiritual na yaman. Biglang, isang tinig ang umalingaw-ngao sa aking tainga. Magaling ang iyong kasanayan sa pormasyon, kaibigan. Nais mo bang makipag-usap tungkol sa Dao sa akin? Tumingin ako sa tinig, at nakita ko na nagsasalita ay isang binatang lalaki. Nakaitim ang suot, ang dating ay matalim na parang espada. Kitang-kita ang talas. Malakas ang kakayahan ng taong ito at hindi malinaw ang pinagmulan. Hindi ako nagpakabahala. Tahimik akong nagbantay sa puso. Ngunit sa mukha ay hindi nagpapakita ng emosyon at nagtanong. Kaibigan, may alam ka rin ba tungkol sa mga pormasyon ng labanan? Hindi ko alam ang pangalan ng kaibigan. Nang marinig ito, ang binatang nakasuot ng itim ay agad na yumuko at ngumiti. Ang pangalan ko ay Tong Tian. Ang aking paaralan ay nasa bundok Kunlun. Ang mga aray ay ang aking pangunahing disiplina. Napansin ko na ang iyong paraan ng pagwasak sa aray kanina ay talagang mahusay. Kaya't hulaan kong ikaw ay tiyak na bihasa sa larangan ng mga aray. Hindi ko maiwasang matuwa sa pagkakataon. Kaya't naglakas loob akong humiling na makipag-usap. Humihingi ako ng paumanhin, kaibigan. Nang malaman ko ang pagkakakilanlan ni Tong Tian, bigla akong nagkaroon ng mga plano sa isip. Tungkol kay Tong Tian, ako'y talagang humahanga sa kanya. Kahit na siya ay isang trahedyang tauhan. Ngunit hindi ako alintana na maging kaibigan siya. Sa halip na magpaliwanag tungkol sa daan. Ayos lang kahit wala. Ngunit hindi pa ngayon. Ang pagpapaliwanag tungkol sa daan ay isang mahabang proseso. Hindi matatapos agad. At ngayon gusto ko lang maghanap ng mga bihirang yaman ng kalikasan. Ang pagpapaliwanag tungkol sa daan ay kailangang ipagpaliban. May desisyon na ako sa puso. Agad akong yumuko kay Tong Tian at sinabi, "Ako si Yi. Kumusta, kapwa tagasunod ng daan na si Tong Tian? Matagal ko nang naririnig ang iyong pangalan. Isang karangalan na makipag-usap sa iyo tungkol sa daan. Ngunit sa kasamaang palad, hindi ako pwede nitong mga nakaraang araw. Pakiusap, patawarin mo ako, kapwa tagasunod ng daan. Gawin na lang natin ganito. Pagkalipas ng 3,000 taon, ako mismo ang aakyat sa bundok Kunlun. At doon tayo mag-uusap tungkol sa daan, paano?" Nag-isip sandali si Tong Tian. Pagkatapos ay tumango at sinabi, "CJ, pagkalipas ng 3,000 taon, hihintayin ko ang magandang balita mo sa bundok Kunlun." Nang matapos magsalita si Tong Tian, yumuko siya at umalis. Tumingin ako sa kanyang umalis na likuran. Nilagok ko ang aking ulo. Hindi na ako nag-isip pa. Nagpatuloy akong umakyat sa bundok Kuzhao. Araw-araw ay lumilipas ang panahon. Sa araw na ito, dumaan ako sa harap ng isang pader ng bundok. Hindi talaga ako balak dito magstay. Ngunit pinigil ako ng isang boses ng babae. "Maari ko bang itanong, kaibigan? Marunong ka bang mag-ayos ng mga puwersa?" Agad akong tumingin sa tunog. Nakakita ako ng isang babae na nakasuot ng dilaw. Dahan-dahang lumitaw ang kanyang anyo, 3 talampakan ang layo sa akin. Habang puno ng mga palaisipan ang aking isipan. Sumagot sa bibig, "May kaunting alam ako sa mga estratehiya ng labanan. Hindi ko alam kung ano ang maituturo mo." Ang babaeng nakasuot ng dilaw ay natuwa nang malaman na marunong ako sa estratehiya. Agad siyang labis na natuwa, at may mukha ng pananabik na nagtanong, "Hindi ko alam kung maaari mo ba akong tulungan. Kung maaari nga naman, tiyak na may malaking gantimpala." Nang marinig kong kailangan nila ng tulong ko, agad akong nag-alinlangan. Hindi ako naglakas loob na sumagot. Natatakot akong mahulog sa bitag. Matapos ang ilang saglit na pag-iisip, tahimik kong tinanong, "Ano po ang pangalan ng kaibigan?" Napalingon ng bahagya ang babae na nakasuot ng dilaw. Pagkatapos ay ngumiti siya.
Ang pangalan ko ay Hautu. Isa ako sa 12 lolo ng pagsamba sa duwende. Biglang pumutok sa aking isipan ang isang malakas na alon ng takot at gulat. Siya pala iyon. Pagkatapos kong malaman ang kanyang pagkakakilanlan, nabawasan ng husto ang aking pag-iingat. Maaasahan ko ang pagkatao ng Hautu. Isang tao na may malaking awa at malawak na puso, na handang isakripisyo ang sarili para sa mga nilalang. Paano siya maaaring walang dahilan na lokohin ako? Agad akong yumuko, at taos pusong sinabi, "Kayo pala ang Hautu Ancestor Shaman. Matagal ko nang narinig ang inyong pangalan. Ang pangalan ko ay Iyi. Hindi ko alam kung anong tulong ang kailangan ng aming ninuno na mangkukulam. Ako ay gagawin ang lahat ng aking makakaya." Malugod na natuwa si Tudi. Hinawakan niya ang pader na bato sa tabi ko at sinabi, "Kaibigan, may isang pader ng palasyo dito. Sa loob nito ay may isang bagay na napakahalaga sa akin. Sana matulungan mo akong mabuksan ito." Tumingin ako nang may pagdududa sa batong pader sa aking tabi. Ulit-ulit kong siniyasat. Ngunit wala akong nahanap. Nang magsimulang magduda sa sarili ko kung meron nga bang palatandaan dito, biglang narinig ko ang boses ng sistema. Na-detect ang tulong mula kay Zhu Hauto para sa host na lutasin ang likas na palatandaan. Pumili ka na. Piliin ang isa. Ipahayag na kulang ang aking kakayahan sa paggawa ng pormasyon. Hindi ko magagawang tulungan ka. Gantimpala, isang detalyadong gabay sa mga lihim na halamang gamot mula sa sinaunang panahon. Piliin ang ikalawa. Tumulong kay Hauto na sirain ang likas na pormasyon dito. Gantimpala, ang taguan ng napakahusay na likas na espiritual na sandata, ang Diyos Pana. Nang marinig ko ang salita ng sistema, nabahala ako. Likas na aray. Sa aking kakayahan sa aray. Hindi ko napansin mula umpisa hanggang katapusan ang anumang bakas ng aray na ito. Ganito kalakas na likas na aray. Sapat na ito upang ako'y magulat. Ngunit mas nagulat ako sa gantimpala ng pagpipilian dalawa. Ang kinaroroonan ng sandata ng pagpatay sa Diyos. Ang sandata ng pagpatay sa Diyos ay tinatawag na pinakamakapangyarihang kayamanan ng labanan sa mga sinaunang panahon. Dati itong sandata ng Demon Lord na si Lu Hao. Nawala ito matapos ang pagsabog ni Lu Hao. Akala ko ito'y itinago ni Lu Hao sa isang lugar. At muling lilitaw kapag bumalik si Lu Hao sa hinaharap. Ngunit ngayon, inilabas ng sistema ang lokasyon ng baril na pumatay ng Diyos. Bilang isang gantimpala, kapag nakuha ko ang baril na pumatay ng Diyos, mas magiging madali para sa akin na mabuhay sa sinaunang mundo. Pipiliin ko ang dalawa, na ipadala na ang gantimpala. Pagkatapos marinig ang boses ng sistema, bigla akong nagkaroon ng karagdagang mapa sa aking isipan. Isang sulyap lang at hindi na muling pinansin. Sapagkat ang pinakamahalaga ay sirain muna ang likas na depensa na ito. Tungkol sa depensang ito, wala akong kahit anong ideya ngayon. Kailangan kong pag-aralan ito ng dahan-dahan. Sa mga mata ni Hauto na puno ng pag-asa, umupo ako ng cross-legged sa harap ng bato. Sa mga susunod na sandali, inilalabas ko hanggang sa sukdulan ang batas ng aray. Naramdaman ko ang pagkaunawa sa aray na ito mula sa pagkabata. Nakatayo si Hauto sa tabi. Nakatutok ang mata ng may pag-iingat sa paligid. Naglilingkod siya bilang aking tagapagtanggol. Upang hindi ako maabala, ang 300 taon ay mabilis na lumipas. Ang 300 taon ng pagtuklas ay ubos na ang lakas ng aking isipan. Ngunit hindi pinabayaan ng langit ang mga may pangarap. Sa wakas ay napansin ko na ang lokasyon ng aray dito. Nakapagpahinga ako sa aking isipan. Susunod ay ang pag-unawa sa aray. Sa tulong ng pambihirang talino, hindi ito masyadong mahirap. Habang lumalalim ang aking pag-aaral sa aray na ito, lumalabas ang mas marami pang inspirasyon sa aking isipan. Mabilis na lumipas ang 200 taon. Sa araw na ito, bigla akong bumangon at nagmulat ng mga mata. Tumingin ako ng matagal sa unahan. Sa susunod na sandali, isang hakbang ang ginawa ko. Parang nag-alab ang hangin sa paligid. Ngunit hindi huminto ang aking mga hakbang. Nang sunod-sunod na naglakad ng 80 hakbang. Nagawa ang 80 hakbang. Ang kawalan sa harap ay parang salamin na basag. Unang kalikasan na pormasyon. Nasira. Sa matibay na pader ng bundok biglang lumitaw ang isang lihim na tahanan. Nang makita ang resulta na ito, kahit si Hauto o ako, lahat ay labis na nagalak. Kaibigan, maraming salamat sa kagalakan ni Hauto. Seryoso siyang nangako sa akin. Kapag dumating ang kaibigan sa tribo ng mga shaman, tiyak na may malaking gantimpala. Hindi ko naman masyadong pinansin ang pangako ni Hauto. Basta ngumiti lang ng bahagya. Maraming salamat, Hauto Zhu. Pagkatapos ay pumasok si Hauto sa kuweba. Pagkalipas ng ilang sandali, lumabas siya mula sa kuweba. Muling umiti sa akin. At nawala ang kanyang anyo sa lugar. Masaya ako sa aking puso. Nang may pag-aalinlangan, pumasok siya sa loob ng kuweba. Kahit na kinuha na ng huling lupa ang mga kayamanan sa loob ng kuweba. Pero baka may naiwan pa. O kaya naman ay mga likas na espiritual na hiyas na hindi pinapansin ng kalaban. Kung sakaling meron niya, ay panalo na siya. Sa sandaling pumasok siya sa kuweba, isang napakatindi at dalisay na likas na espiritual na enerhiya ang bumungad sa kanya. Ang malakas na enerhiyang ito ay sobrang nakakamangha. Kahit ako ay hindi mapigilang mag-isip na magpahinga dito, para mag-medit at magpalakas ng ilang sandali. Sa ganitong uri ng lugar para sa pag-aayuno. Kahit walang anumang espiritual na hiyas, sulit na ito. Pero madalas, ang mga sorpresa ay bigla na lang dumarating.
Sa loob nitong kuweba, may isang espiritual na hiyas na tunay na umiiral. Iyon ay isang bandila na kasing laki ng palad. Ang bandila ay naglalabas ng matinding amoy ng likas na enerhiya at hindi maipaliwanag na daan. Ito ay isang likas na espiritual na kayamanan. Ako ay labis na nagalak sa aking puso. Agad kong tinakpan ito ng aking kamalayan. Sa susunod na sandali, ang impormasyon tungkol sa kayamanan ay lumitaw sa aking isipan. Isa ito sa mga bandila ng likas na 5 direksyon, ang silangang asul na lotus na bandila. Ang 5 bandila ng inang kalikasan ay nagmula sa 5 dahon ng lotus ng 36 na uri ng magulong asul na lotus. Kabilang dito ang bandila ng asul na lotus ng silangan, bandila ng puting ulap ng kanluran, bandila ng apoy ng timog, bandila ng kontrol ng tubig ng hilaga, at bandila ng dilaw na aprikot ng gitna. May mahusay na gamit ang loo. Sa pagkakataong ito, nakuha ko ang asul na bandila ng hiyas. Lubhang natuwa ako sa puso ko. Matapos kong tulungan si Hauto na sirain ang aray. Talagang malaking kita ito. Nakapagtaas pa ako ng antas sa paggawa ng aray. At nakuha ko ang isang napakahusay na likas na espiritual na hiyas. At higit pa, nakuha ko ang pangako at pagkakaibigan ni Hauto. Matapos kong aalis ang bandila ng berde at asul na kulay, hindi agad akong umalis. Sa halip, nag-wave ako ng kamay at naglatag ng ilang mga pader ng salamin sa labas. Pagkatapos ay umupo ako nang nakalapat ang mga tuhod. Ipinasara ko ang aking mga mata. Nagsimula akong mag-ensayo. Nais kong subukan kung kaya kong makalampas dito sa kalagitnaan ng datuang ruo. Matapos ang paglalakbay, hindi ko maiwasang mapansin na hindi pa sapat ang aking kakayahan. Nandito sa bundok ng Buzhaw, hindi pa ako matagal. Nakatagpo na ako ng ilang mga makapangyarihang tao na higit pa sa akin. Talagang napakamapanganib ng Hong Huang. Kung nais kong mas mabuting makaligtas, kailangan kong mapabilis ang pag-angat ng aking lakas. Dumarating ang tagsibol, umaalis ang taglagas. 1,500 taon, mabilis na lumipas. Sa loob ng yungib, biglang sumabog ang aking aura patungo sa langit. Kung walang hadlang na mga formula, tinatayang maapektuhan nito ang mga nilalang sa loob ng 10,000 milya. Matagal na pagkatapos, unti-unting humupa ang napakalakas na aura. Dahan-dahan kong binuksan ang aking mga mata. Sa wakas, naabot ko na ang gitnang yugto ng dakilang lupo ng gintong immortal. Hindi na sayang ang panahon ng sobrang pagsasanay na ito. Mula ngayon, sa malawak na panahon, basta't hindi ako humarap sa isang santo, may sapat akong lakas. Pagkatapos ng pagbasag, plano kong lumabas. Sayang lang ang magandang kuweba na ito. Pagkatapos, magpapatuloy ako sa pag-akyat sa tuktok ng buwan na bundok. Sa katunayan, ang paglalakbay na ito sa Wusaoshan ay may malaking nakamit na. Kahit na wala nang makuha sa susunod, ayos lang iyon. Ngunit ako ay may prinsipyo sa paggawa, may simula at wakas. Balak kong umakyat sa tuktok ng bundok, at pagkatapos ay bababa mula sa ibang direksyon. Magiging isang pag-ikot ito. Sa ganitong paraan, magiging kumpleto ang paglalakbay. Tuktok ng bundok Buzhaw. Mas kahanga-hanga kaysa sa inaasahan ko. Malawak ang tanaw. Ang buong sinaunang lupa ay nasa aking paningin. Ang walang katapusang mga kabundukan ay parang gulugod ng mundo. Dahan-dahang umaabot sa dulo ng kalangitan. Dahan-dahang umaabot sa dulo ng kalangitan. May liwanag na umaangat sa malayo. May isang makapangyarihang tao na nagkukubli sa pagninilay. Sa malayo, may nagbubulugang madilim na ulap, parang isang maliit na labanan sa pagitan ng mga witch at mga demon. Ito ang Hong Huang. Malawak, maganda at kamangha-mangha. Ngunit sa bawat sulok may nakatagong panganib. Matagal na akong nakatayo sa tuktok ng bundok. Kahit na humiyaw ang malakas na hangin, hinuhudyat nito ang aking kasuotan na humahampas. 2,000 taon na, mula sa isang Tiujingxian na pinalayas mula sa Dragon Clan. Hanggang ngayon nahawak ko ang ilang mga pinakamahusay na likas na espiritual na yaman. Sa kalagitnaan ng Dalujingxian, sa buong paglalakbay na ito, bawat hakbang ay parang naglalakad sa manipis na yelo. Bawat pagpili ay usapin ng buhay at kamatayan. Ngunit alam ko, ito ay simula pa lamang. Papari na ang pagsubok ng lich. Susundan ito ng malaking sakuna ng mga Diyos. Sa gitna ng mga dakilang sakunang iyon, kahit ang mga santo ay kailangang personal na kumilos. Paano pa kaya ako na isang cultivator tulad ko? Kung hindi ako magkakaroon ng sapat na lakas bago dumating ang malaking kapahamakan. Ang naghihintay sa akin ay ang kapalarang madudurog. Habang pababa mula sa tuktok ng bundok sa kabilang gilid, unti-unti akong nakakuha ng ilang mga halamang gamot at 2 likas na espiritual na ugat. Bagamat hindi ito malaking ani, mas mabuti pa rin kaysa wala. Pagkatapos iwan ang bundok ng hindi pagkakasundo. Hindi ako tumigil kahit sandali. Agad akong sumunod sa ruta na ibinigay ng sistema. Patungo sa taguan ng baril na pumatay ng Diyos. Ito ay isang tigang na lugar sa timog kanluran ng sinaunang panahon. Walang tumutubong halaman. Ang lupa ay nabiyak. May bahagyang amoy ng pagkawasak sa hangin. Kahit na lumipas na ang maraming taon, malinaw pa rin ang bakas na iniwan ng sumabog si Luohao. Nadapa ako sa lupang ito na nasunog. Pinalawak ko ang aking espiritu. Kasabay ng mapa, maingat akong naghahanap. Pagkalipas ng 3 buwan, sa isang bitak sa kailaliman ng lupa, sa wakas, natagpuan ko ito. Tahimik na nakalutang sa kawalan ang baril na pumatay ng Diyos. Itim na parang tinta. Sa katawan ng baril ay umiikot ang mga bahagyang lumilitaw na guhit ng pagkawasa. Sa paglapit lang,
Naramdaman ko ang isang nakakapanindig balahibong intensyon ng pagpatay. Parang ang baril na ito mismo ang katawan ng pagkawasak. Ang pinakaunang kayamanan ng pagpatay sa sinaunang panahon. Tunay ngang hindi walang saysay ang pangalan nito. Huminga ako ng malalim. Kunin mo ang baril na pumatay sa Diyos. Sa sandaling hawakan mo ito. Ang nakakatakot na puwersa ng pagkawasak ay dumadaloy sa palad mo papasok sa katawan. Nais nitong sumakop sa aking espiritu. Nagbago ang aking ekspresyon. Agad kong ginamit ang aking lakas upang mapigilan ito. Kasabay nito, ginamit ko ang pinagmula ng Chaos Taiksu Ancient Dragon upang makipaglaban dito. Sa kabutihang palad, bagamat mapanupil ang baril na pumatay sa Diyos. Ngunit sa oras na ito, walang may-ari. Hindi ito isang sinadyang pag-atake sa akin. Ito ay isang likas na reaksyon lamang. Pagkalipas ng ilang sandali, ang puwersa ng pagkawasak ay unti-unting humupa. Hawak ang sandatang pumatay sa Diyos. Hindi ko mapigilang umiti ng bahagya. Ngayon, hawak ko ang pulang espada ng Xiaoxiao. Bandila ng asul na lotus na may maharlikang kulay. 3 piraso ng pambihirang likha ng pambansang sandata ng pagsupil sa Diyos. Kasama ang 12 perlas ng pagsalba at piraso ng jade disc ng kapalaran. Ang yaman na ito, kahit sa buong mundo ng mga dakilang lahi, maituturing na marangya. Kahit ang ilan sa mga prapresto ng banal na banal ay maaaring hindi mas malaki ang yaman kaysa sa akin. Siyempre, ang mga likha ng banal na yaman ay panlabas na bagay lamang. Talagang ang nagtatakda ng hangganan ng lakas ay ang sariling pagsasanay at pundasyon. Matapos kong kunin ang Diyos na pagsasakal, naghanap ako ng isang nakatagong lugar sa paligid at naglatag ng ilang mga aray. Nagsimula akong mag-isa. Sa pagkakataong ito, maliwanag ang aking layunin. Unang pagtatangka na mag-evolve ng mundo sa loob ng katawan. Napakadetalyado ng mga sistemang ibinibigay na paraan ng pagsasanay. Mula sa unang yugto ng pagbuo ng binhi ng mundo, hanggang sa susunod na yugto ng paglinang ng mga batas ng kalawakan. May malinaw na gabay sa bawat hakbang. Ngunit kahit na ganoon, mahihirapan pa rin sa akwal na pagsasagawa. Pag-evolve sa loob ng katawan upang likhain ang mundo. Ang ganitong dakilang gawa ay hindi pa naririnig sa buong sinaunang panahon. Walang anumang karanasan mula sa mga nauna na maaaring pagkunan. Kailangan kong unti-unting tuklasin ang daan pasulong. 500 taon ang lumipas. Nagawa kong mabuo sa loob ng aking katawan ang isang buto ng mundo. Ito ay isang liwanag na nabuo mula sa nagkakaisang enerhiya ng kaguluhan. Napakahina na halos hindi mapansin. Ngunit naglalaman ito ng walang hanggang posibilidad. Para siyang isang binhing hindi pa sumisibol. Naghihintay sa patak ng batas at sa pag-aalaga ng panahon. Sa kalaunan ay lalaki at magiging isang buong mundo. Habang tinitingnan ko ang binhi ng mundo sa loob ko, ako'y parehong nasasabik at malinaw ang isipan. Ang nasasabik ay, na talagang posible ang landas na ito. At ang malinaw ay, mula sa isang buto hanggang sa isang malawak na mundo. Ang distansya sa pagitan ay higit pa sa libu-libong milya. Ang daang ito ay tiyak na mahaba at masakit. Marahil ay kailangan ng maraming panahon upang makamit ang tagumpay. Ngunit hindi ako nagmamadali, mula sa paglalakbay hanggang ngayon. Ang pinakamalaking aral ko ay, sa mundo ng mga sinaunang panahon, mas mahalaga ang pagtitiyaga kaysa sa lahat. Ang pagmamadali ay magdudulot lamang ng kapahamakan. Tanging ang maingat na pag-usad, ang magdadala sa atin sa dulo. Paglabas ko ng pasukan, tumingin ako sa dagat ng mga ulap sa abot tanaw. May plano na ako sa aking isipan para sa susunod. Una, pupunta ako sa bundok Kunlun para sa tipanan sa langit. Makipag-usap at makipagkaibigan sa kanya. Bagaman maraming pagsubok ang dumaan sa buhay nitong siya. Ang kanyang kaalaman sa mga estratehiya at husay sa espada ay nangunguna sa panahon. Malaki ang maitutulong sa akin ang pakikipagpalitan ng kaalaman sa kanya. Ang mas mahalaga pa, sa hinaharap sa paghahati ng yungib ng kayamanan, kailangan ko ng isang malakas na alyado, at pagkatapos ay ipagpatuloy ang pagpapalakas ng aking kakayahan. Bago ang pagsabog ng mga lich, kailangan kong makamit ang huli ng Dalojin Xian, o kahit ang rurok ng Dalojin Xian. Tanging sa ganitong paraan, maaaring mapanatili ang aking sarili sa gitna ng malawak na sakuna. At kahit na makakuha ng mas malaking pagkakataon, tungkol sa 24 na perlas ng dihay, ang ebolusyon ng mundo sa loob, paglilinis ng sandata ng pagsasakripisyo, kailangan ng oras para dito. At ang oras ang bagay na wala akong kakulangan. Bumalik ako sa aking tingin. Ang aking anyo ay naging isang sinag ng liwanag. Lumipad sa hangin. Malawak ang universo. Sabay-sabay ang mga tinig. Sa panahon ng mga bayaning nagtatagisa ng galing, ako'y isang butil lamang sa dagat. Ngunit naniniwala ako, darating ang araw, kapag ang mundong nasa aking loob ay ganap ng umunlad, ako'y magpapatunay sa daan ng walang kapantay na paraan.